Sa mundong puno ng kasinungalingan, ang pag-ibig ang pinakamatalim na sandata. Si Celestine Martinez ay nag-iisang tagapagmana ng isang makapangyarihang imperyo. Ngunit sa araw ng kanyang kasal, isang pagsasanib ng dalawang higanteng pamilya. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Sa halip na matamis na I do, isang kamay na puro ng galos ang humila sa kanya papalayo sa altar. Si Adam Alarcon, ang lalaking tinuturing na mortal na kaaway ng kanyang angkan, ang naging tanging pag-asa niya sa gitna ng panganib. Sa kanilang madugong pagtakas mula sa mga sniper, pagsabog at mga traidor na kamag-anak, matutuklasan ni Celestina isang katotohanan na mas mapait pa sa kamatayan. Ang lalaking kinamumuhian niya ay ang tanging taong handang ibigay ang buhay para sa kamatayan. Ang lalaking kinamumuhian niya ay ang tanging taong handang ibigay ang buhay para sa kanya. Ngunit paano kung ang lihim na nagbubuklod sa kanila ay ang siya ring wawasak sa kanilang mga puso? Sa pagitan ng baril at rosas, may puwang pa ba ang isang pag-ibig na ipinanganak sa gitna ng digmaan? Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-storyteller. Welcome back sa aking munting channel. Ngayong araw, ihanda ninyo ang inyong mga puso dahil dadalhin ko kayo sa isang kwentong punong-puno ng tensyon, aksyon at pag-ibig na susubukin ng tadhana. Ano ang gagawin mo kung sa araw ng iyong kasal, ang taong magliligtas sa iyo ay ang taong tinuro sa iyong kailangan mong kamuhian? Ito ang kwento ni Celestine Martinez at Adam Alarcon. Isang pagtakas na higit pa sa inyong inaakala. Kaya naman bago tayo magsimula, huwag nating kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga kwento. Handa na ba kayo? Tara, pasukin na natin ang mundo ng The Runaway Heiress, Escaping the Altar. Ang bango ng mga stargazer at white roses na nakapamuliti sa bawat turo ng upuan ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa aking katinoan. Suot ko ang isang Vera Wang gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit ang pakiramdam ko, suot ko ang isang mabigat na kadena na gawa sa seda at puntas. Sa bawat hakbang ko sa Red Isle, ang bawat nota ng canon in D na tinutugtog ng quartet ay parang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Ang simbahan ng San Sebastian, puno ng mga taong ang tingin sa kasalang ito ay isang merger ng dalawang higanteng korporasyon. Hindi pag-iisang dibdib ng dalawang tao. Nasa tapat na ako ng altar. Nakatitig sa akin si Brian Dizon, ang lalaking perpekto sa paningin ng lipunan. Gwapo, mayaman at ambisyoso. Ngunit sa likod ng kanyang mapanlinlang ng ngiti ay isang lalaking di ko kailanman matututunang mahalin. Bago natin simulan ng pag-iisang dibdib ni Brian Dizon at Celestine Martinez, panimula ng pari. Ang boses nito matatag at formal. Sa puntong yon parang tumigil ang mundo. Ang utak ko, sa sobrang pagod at pait, ay lumikha ng isang senaryo. Isang senaryo na kayang sumira sa dangal ng pamilya Martinez, ngunit magliligtas sa aking kaluluwa. Stop that wedding! Ang boses na yon. Ang boses ni Adam Alarcon. Sa imahinasyon ko, pumasok siya sa simbahan, suot ang kanyang punit-punit na leather jacket na may bahid pa ng langis ng motor, hawak ang isang Glock 17. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay umalingaw-ngaw. Mas malakas pa sa koro ng simbahan. Ang kanyang mga mata, mabangis, puno ng pag-ibig at patinding galit ay nakapako sa akin. What the heck, Adam? Bulong ko sa sarili ko sa loob ng aking isipan. Sa panaginip na to, handa siyang pumatay para sa akin. Sa panaginip na ito, hindi akong sunod-sunuran. Sa panaginip na ito, ako ang mahal niya at siya ang bayani ko. Ngunit ang malamig na haptos ni Brian sa aking kamay ang biglang nakapagpabalik sa akin sa realidad. Ang putok ng baril na narinig ko ay tunog lamang pala ng malakas na pagsara ng pinto sa likod dahil sa hampas ng hangin. Walang Adam Alarcon ang dumating. Walang baril, walang bayaning sumagip sa akin sa gitna ng altar. Celestine, are you okay? You look pale, bulong ni Brian. Ang kanyang ngiti, plastic, di umaabot sa kanyang mga mata na tila nagbabanta. Sa gilid nakita ko ang matatalas na tingin ni Gloria Ador at Minerva Shelo. Ang mga matatandang ito ang arkitekto ng aking pagkabilanggo. Sila ang nagdikta kung sinong dapat kong mahalin at kung ano nga bang ako dapat magbenta ng kaluluwa. Para sa kanila, ako'y isang asset lamang na kailangan emerge sa kumpanya ng mga Dizon. I'm fine, matigas kong sagot. Humarap ako sa pari.
ang aking kamao nakakuyom sa ilalim ng aking mahabang manggas. Kung hindi darating ang tagapagligtas ko, kailangan kong maging sariling bida. Hindi ako iiyak, hindi sa harap ng mga taong gustong makita kong sumuko. Biglang bumukas muli ang pinto ng simbahan. Sa pagkakataong to, hindi to guni-guni. Ngunit hindi si Adam ang pumasok. Si Garrett Ares, ang aking personal bodyguard na may misteryosong pagkatao, ay mabilis na lumapit sa kinaupuan ni na Gloria at Minerva. May ibinulong siya na nagpabago sa kulay ng mukha ng dalawang matanda. Namutla sila at tila nakakita ng multo. Kasabay nito isang pamilyar at mapunuyang halakhak ang narinig mula sa gallery ng simbahan. Doon, nakaupo si Matilda Amor, suot ng isang matingkad na pulang damit, isang lantarang insulto sa puting kasalan. "Ituloy niyo ang kasal?" sigaw ni Matilda habang dahan-dahang pumapalakpak. Ang tunog nakakarindi sa katahimikan ng simbahan. "Ituloy niyo, para malaman ng lahat kung gaano kadumi ang dugong nananalitay sa mga dizon. Sabihin mo, Brian, nasaan ang pera ng mga empleyado mo?" Nagkagulo ang mga bisita, nagbulungan ng mga negosyante. Sa gitna ng kaguluhan, dalawang lalaki ang tumayo mula sa likurang bahagi. Sina Jasper Belen at Harold Quinto. Imbes tumakbo palabas, hinarangan nila ang mga main exit ng simbahan. May hawak silang mga envelope na may tatak na isang tanyag na law firm. "Celestine!" Isang boses ang umalingaw mula sa labas. Isang tunay na dagundong ng makina ng motor ang narinig. Papalapit ng papalapit hanggang sa pumasok to sa loob ng pasyo ng simbahan. Hindi to imahinasyon. Ang malaking pintong kahoy sinalpukan ng isang itim na Ducati. Huminto ito sa mismong bukana ng aisle, nag-iiwan ng itim na marka ng gulong sa puting carpet. Tinanggal ng rider ang kanyang helmet at ang pawisang mukha ni Adam Alarcon ay tumambad sa lahat. "Hindi ko kailangan ng baril para itigil to," sabi ni Adam. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang otoridad na hindi matatanggihan. "Kailangan ko lang sabihin ng totoo, Celestine. Aalis ka ba dyan o kailangan pa kitang pasanin?" Tumingin ako kay Brian. Nakita ko ang takot at pagkahiya sa kanyang mga mata. Tumingin ako kay Adam, ang lalaking tinaboy ko para sa pamilya, ngunit naririto ngayon, nakikipaglaban para sa akin. "Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis?" Nakangiti kong sabi habang hinahawi kong aking veil at walang pag-aalinlangan, tinapon ang aking bouquet sa mukha ni Brian. Hinubad kong aking sapatos at tumakbo patungo kay Adam. Ito na ang simula ng giyera at sa pagkakataong to, ako ang unang magpapaputok. Ang tunog ng mga yabag ng aking paa sa marmol na sahig ng simbahan ay tila musika sa aking pandinig. Bawat hakbang palayo sa altar ay isang hakbang patungo sa kalayaan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Di ko na nilingon si Brian, ngunit ramdam ko ang tilim ng kanyang titig na tila gustong sumaksak sa aking likuran. "Celestine, bumalik ka rito. Huwag mong dudungisan ang pangalan natin." Ang boses ni Gloria Ador ay pumiyok sa galit. Ang kanyang brilyanteng alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, ngunit ang kanyang muka kasing pula ng rosas na suot ng mga abay. Hindi ako huminto. Lumapit ako kay Adam na prenteng nakaupo sa kanyang Ducati. Ang mga matay nakapako lang sa akin, parang ako lang ang tao sa loob na nagkakagulong simbahan. "Kala ko ba kailangan mo pang mag-isip?" Mapang-uyam na bulong ni Adam habang inaabot sa akin isang extra helmet. "O sadyang di mo lang matiis ang mukha ng fiancé mo?" "Wala siyang mukha sa paningin ko, Adam. Isa lang siyang kontrata," sagot ko habang mabilis na sinusuot ang helmet. Sa gilid ng aking mata nakita ko si Garrett Ares na humarang sa mga security guard na nagtatangkang lumapit sa amin. Si Garrett na dati tauhan ni na Minerva, tila may sariling laro ngayong araw. "Go!" sigaw ni Jasper Belen mula sa pinto. Habang si Harold Quinto abala sa pagharang sa sasakyan ng mga Dizon gamit ang isang lumang van. "Kami na ang bahala dito. Dalhin mo na ang prinsesa sa kuta." Sa isang malakas na piga ng silinyador, umugol ang makina ng Ducati. Kumapit ako ng mahigpit sa bewang ni Adam. Ramdam ko ang tigas ng kanyang katawan at ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng gasolina. Isang amoy na mas mabango pa sa lahat ng bulaklak sa simbahan. Paharurot kaming lumabas. Ang hangin humampas sa aking bridal gown. Ang mahabang tela nito ay parang bandilan ng rebelyon na kumakaway sa mga taong naiwan sa likod. "Saan tayo pupunta?"
Sigaw ko habang binabagtas namin ang highway patungong Tanay. Sa lugar kung saan hindi ka mahahanap ng matatanda mong kamag-anak. Sagot ni Adam nang di inaalis ang tingin sa kalsada. Pero bago yon, kailangan nating iligaw ang mga aso ni Brian. Lumingon ako. 3 itim na SUV ang mabilis na sumusunod sa amin. Alam kong hindi basta-basta susuko si Brian. Para sa kanya, ang pagtakas ko'y hindi lang usapin ng puso. Ito ay pagkalugi ng bilyon-bilyong pisong investment. Adam, may baril sila. Sigaw ko na makitang may sumungaw na lalaki sa bintana ng isang SUV. Hawak ang isang submachine gun. Yumuko ka, Celestine? Utos ni Adam. Biglang narinig ang sunod-sunod na putok. Tumama ang mga bala sa asfalto, nagpalsik ng mga tipak ng simento. Hindi ako sumigaw. Sa halip, naramdaman ko ang pag-akyat ng adrenaline sa aking sistema. Ang takot na nararamdaman ko kanina sa altar ay napalitan ng galit. Ibigay mo sa akin ang bag mo? Sigaw ko kay Adam. Ano? Ang bag mo. Alam ko may dala kang regalo dyan. Mabilis iniabot ni Adam ang isang maliit na sling bag na nakasabit sa kanyang balikat habang patuloy siya sa pagzigzag sa pagitan ng mga sasakyan. Binuksan ko ito at nakitang ilang piraso ng smoke grenades, mga gamit na malamang kinuha ni na Jasper sa warehouse. Di ako nag-atubili na tanggalin ang pin ng isa at ihagis to sa likuran namin. Isang makapal na kulay abong usok ang agad na bumalot sa kalsada. Naririnig ko ang tili ng mga gulong at ang pagbangga ng isa sa mga SUV sa gutter. That's my girl, natatawang sabi ni Adam. Bagaman bakas pa rin ang tensyon sa kanyang boses. Matapos ang halos 1 oras ng pakikipagpatintero sa kamatayan, pumasok kami sa isang makitid at mabatong daan paakyat sa isang bundok. Tumigil kami sa harap ng isang maliit, luma ngunit matibay na cabin na nakatago sa makapal na kakahuyan. Pinark ni Adam ang motor at agad akong inalalayan pababa. Halos manginig ang tuhod ko nang sumalampak ako sa lupa. Ang aking gown punit, puno at madumi. Malayo sa imahe ng isang perfect bride. Ayos ka lang? Tanong ni Adam. Lumod siya sa harapan ko, hinawakan ang aking mga pisngi. Ang kanyang mga mata puno ng pag-aalala. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon. Sa loob ng maraming buwan, tumawa ako. Isang tawa na may kasamang luha. Iniwan ko ang kasal ko para sa isang lalaking amoy gasolina at nakatira sa bundok. Baliw na yata ako. Ngumiti si Adam. Isang ngiting nakakatunaw ng puso. Hindi ka baliw, Celestine. Ngayon ka lang naging gising. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Ngunit bago pa magdikit ang aming mga labi, tumunog ang kanyang cellphone. Adam, si Minerva Cielo to. Boses ng isang babae ang narinig mula sa speaker. Hindi ang matandang Minerva, kundi ang bunsong kapatid nito na laging kampi sa amin. Nalaman na nila kung nasaan tayo. Si Matilda Amor, traitor siya. Siya ang nagbigay ng GPS tracker sa sasakyan ni na Jasper. Parating na sila dyan. Napatayo si Adam. Ang romantic moment biglang naglaho, napalitan ng panganib. Kailangan natin kumilos, sabi ni Adam habang kinukuhang kanyang baril. Celestine, kaya mo bang humawak nito? Tumingin ako sa baril at pagkatapos sa mga puno kung saan aninag ko na ang mga ilaw ng paparating na sasakyan. Ituro mo sa akin kung paano magkasa, Adam. Di ako nagpakahirap tumakas para lang mahuling muli. Ang malamig na simoy ng hangin sa Tanay ay hindi sapat para pawiin ang init ng kaba sa aking dibdib. Hawak ko ang malamig na bakal na ibinigay ni Adam. Mabigat ito, kasing bigat ng desisyong ginawa ko kanina sa altar. Ganito ang paghawak, Celestine, bulong ni Adam habang nasa likuran ko siya. Inayos niya ang posisyon ng aking mga daliri. Huwag kang titingin sa baril. Tumingin ka sa target at higit sa lahat, huwag kang mag-aalinlangan. Dahil ang kalaban hindi mag-aalinlangan, tapusin ka. Tumango ako. Ramdamang pamilyar na bango ng kanyang balat na humahalo sa amoy ng tuyong dahon. Ngunit ang sandaling yon naputol na makita namin ang 3 pares ng headlight na dahan-dahang umaakyat sa mabatong daan patungo sa cabin. Nandito na sila, sabi ni Adam. Ang boses niya ay naging singtigas ng bato. Pumasok ka sa loob, Celestine. Magtago ka sa ilalim ng sahig. May secret hatch doon. Huwag kang lalabas hanggat di ko sinasabi. Hindi ako magtatago, Adam. Sabi ko sa'yo palaban ako eh. Giit ko. Ang aking mga matay nagnininga sa determinasyon. Ngumiti ng bahagya si Adam.
Isang ngiti na puno ng paghanga, ngunit may halong pait. Alam ko, pero kailangan kitang protektahan. Yan ang pangako ko sa sarili ko nung iniwan kita sa altar, nung unang pagkakataon. Isang itim na SUV ang huminto ng pabigla sa harap ng cabin. Bumukas ang pinto at lumabas si Brian Dizon, suot pa rin ang kanyang wedding suit na ngayon ay lukot na. Kasunod niya ang ilang armadong lalaki at si Matilda Amor na prenteng bumaba habang may hawak na sigarilyo. Adam Alarcon, ibigay mo sa akin ang asawa ko? Sigaw ni Brian. Ang boses niya ay puno ng puot. Wala kang mapapapuntahan. Napapalibutan na kayo ng mga tauhan ko at ng mga Martinez. Hindi mo siya asawa, Brian. Sigaw ni Adam mula sa likod ng malaking puno. Wala siyang piniramahan at hindi niya pipirmahan ang kamatayan niya sa piling mo. Sayang naman ang setup na to, sabat ni Matilda. Ang boses niya tila ahas na nanonood sa dilim. Akala ko ba, Adam, matalino ka? Pinagkatiwalaan kita pero mas pinili mong basurang yan kaysa sa plano nating pabagsakin ng mga Dizon. Nanlaki ang aking mga mata. Plano? Tumingin ako kay Adam ngunit bago pa ako makapagtanong, nagsimula ng kaguluhan. Fire! Utos ni Brian. Ang katahimikan ng gabi na palitan ng tunog ng nagliliparan ng mga bala. Nagtago ko sa likod ng makapal na dingding ng cabin. Ang mga salamin ng bintana ay nagkadurog-durog. Nagpalsik ang mga bubog sa paligid. Nakita ko si Adam gumaganti ng putok. Sa bawat kalabit niya ng gatilyo, isang tauhan ni Brian ang natutumba. Ngunit masyado silang marami. Celestine, sa loob! Sigaw ni Adam habang tumatakbo patungo sa akin para protektahan ako mula sa mga bala. Isang balang dumaples sa kanyang braso. Nagdulot ng pagdaloy ng sariwang dugo sa kanyang puting t-shirt. Adam! Napasigaw ako sa takot. Di ko na napigilan pa ang sarili ko. Tinaas ko ang barel at sa kauna-unahang pagkakataon, kinalabit ko ang gatilyo patungo sa lalaking nagtatangka na barilin si Adam sa likod. Tumama ang bala sa balikat ng lalaki. Natumba siya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakapatay ba ako o nakasugat lang? Sa gitna ng usok at putikan, biglang huminto lahat nang marinig isang malakas na pasabog mula sa gawing ibaba ng bundok. Isang truck ang humarurot pa itaas. Ito ay sina Jasper Belen at Harold Quinto kasama si Garrett Eres. Backup is here, lovers! Sigaw ni Jasper habang naghahagis sa isa pang smoke bomb. Sa gitna ng kalituhan nakita ko si Matilda na dahan-dahan lumalapit sa likuran ni Brian. Inakala ko kakampi niya ito, ngunit laking gulat ko na makita itong itutok ni Matilda ang isang maliit na dekalibreng baril sa batok ni Brian. Sorry Brian, pero mas malaki ang alok ni na Gloria Ador at Minerva Cielo para sa ulo mo kaysa kasalang ito. Malamig na sabi ni Matilda. Matilda, anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Brian. Ang merger ay isang patibong lang para makuhang shares mo? Tawa ni Matilda. At si Celestine, siya ang gagamitin naming pain para makuhang lahat. Bago pa makakilos si Brian, isang putok ang umalingaw-ngaw. Ngunit di si Brian ang natamaan. Si Garrett Eres ay mabilis na nakatalon at nabaril ang kamay ni Matilda. Dito na tayo, sigaw ni Adam habang hinihila ko patungo sa truck ni na Jasper. Di pa tapos ang gabing to, Celestine. Mas malalim pa sa iniisip mong dumi ng pamilya natin. Sumakay kami sa truck habang ang mga tauhan ni Brian at ni Matilda ay nagkakagulo at nagbabarila na rin sa isa't isa. Habang papalayo kami, nakita ko ang cabin na nasusunog. Ang tanging kanlungan sana namin naging abo na. Napayakap ako kay Adam. Ang luha tuluyan ng pumatak sa aking mga pisngi. Sana tayo pupunta, Adam. Wala na tayong babalikan. Pupunta tayo sa kuta ng mga Alarcon. Seryosong sabi ni Adam habang nililinis ang kanyang sugat. Doon malalaman mo ang totoong dahilan kung bakit kailangan nating pigilan ang kasal na yon. Hindi lang to dahil sa pag-ibig, Celestine. Ito'y tungkol sa isang lihim na kayang pumatay sa ating lahat. Ang truck ni na Jasper ay humaharurot sa madadilim na kalsada ng Rizal, malayo sa polusyon at ingay ng Maynila. Sa loob ng sasakyan namamayani ang amoy ng pulbura at dugo. Nakasandal ako sa dibdib ni Adam. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso na unti-unting kumakalma. Jasper, siguraduhin mong walang nakabuntot. Seryosong utos ni Adam habang nililinis ni Harold Quinto ang dapli sa kanyang braso. Malinis ang daan, boss. Narito sila sa usok at sa biglang pagbaliktad ni Matilda.
Sagot ni Jasper habang pilit pinatatawang sarili kahit bakas ang kaba. Sabi ko naman sa'yo mas masaya yung kasal na may fireworks, di ba? Di ako sumagot. Nakatingin lang ako sa mga kamay na may bahid pa ng alikabok mula sa cabin. Ang puting tela ng aking gown punit-punit na at ang bawat punit ay paalala ng bawat ugnayang pinutol ko ngayong gabi. Huminto ang truck sa harap ng isang mataas na gate na gawa sa bakal. Napapalibutan ng matatayog na pader na may mga barbed wire. Ito ang kuta, isang lumang mansyon na pagmamayari ng pamilya Alarcon na matagal nang inabandona ng publiko ngunit nananatiling buhay sa loob. Pagpasok namin, sinalubong kami ni Garrett Ares. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata, alerto. Ligtas na rito, Celestine. Ang mga tauhan ni Gloria Ador walang jurisdiksyon sa lupang ito. Inalalayan ako ni Adam pababa. Pumasok kami sa isang malawak na library na puno ng mga lumang libro at mga dokumentong nakatambak sa lamesa. Doon, may isang malaking portrait ng isang lalaking kamukhang kamukha ni Adam, ngunit may mas malupit na tingin. Sino siya? Tanong ko. Ang lolo ko. Ang lalaking pinagnakawan ng pamilya mo? Pahayag ni Adam. Kumuha siya ng isang lumang folder at inilatag to sa harap ko. Hindi lang to tungkol sa pagsama sa akin, Celestine. Pinigilan ko ang kasal dahil ang merger na sinasabi ni Minerva at Gloria hindi para sa ikabubuti ng kumpanya ninyo. Binuksan ko ang folder. Nanlaki ang aking mga mata na makita ang mga permadong dokumento mula sa 30 taon na ang nakalilipas. Ang mga Martinez at Dizon ay nagsabuatan upang ubusin ang yaman ng mga Alarcon sa pamamagitan ng peking kasunduan. At ang mas masakit, ang pagkamatay ng mga magulang ni Adam, hindi yun aksidente. Ang kasal mo kay Brian ay ang huling piraso ng puzzle, paliwanag ni Adam. Ang boses niya gumaralgal sa galit. Kapag nag-isang dibdib kayo, ang lahat ng ebidensya ng krimen nila mabubura dahil sa legal immunity ng merger. Gagamitin ka lang nila para itago ang kanilang mga kasalanan? Napaupo ako sa lumang silya. Ang mga taong kinalakhan ko, ang mga lola kong sina Gloria at Minerva na akala ko'y nagmamahal sa akin ay mga halimaw na nakatago sa likod ng mamahaling alahas. Kaya mo ba ako binalikan? Tanong ko. Ang boses ko halos pabulong. Dahil sa ebidensya o dahil mahal mo ko? Lumapit ka sa akin, Adam. Inawakan niya ang aking mga kamay. Dahan-dahang tinaas ang aking mukha para magtagpo ang aming mga mata. Nagawa ko ng iwan lahat para sa ebidensya, Celestine. Pero nung nakita kitang naglalakad sa aisle na yon, suot ang puting gown na yan, nakalimutan ko ng galit ko sa pamilya mo. Pag-amin niya. Ang tanging alam ko lang, hindi ko kayang makita kang pagmamayari na ng iba. Mahal kita, higit pa sa anumang higante. Sa gitna ng dilim at panganib, doon ko naramdaman ang tunay na seguridad. Dahan-dahan niyang inalis sa mga puyod sa aking buhok hanggang sa bumagsak to sa aking balikat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nagtagpo ang aming mga labi. Isang halik na puno ng pangungulila, pag-asa at pangako. Ngunit ang katahimikan panandalian lamang. Boss, may problema. Sigaw ni Harold mula sa labas. Si Minerva Shelo, tumatawag siya. Hawak nila si Jasper. Nahuli nila siya bago pa makapasok sa gate. Nabitawan ni Adam ang aking kamay. Ang mukha niya muling naging madilim. Sabi ko na nga ba? Bulong ni Adam. Hindi sila hihinto hanggat hindi ka pa nila nakukuha o hanggat hindi pa tayo patay. Tumingin ako sa baril na nasa ibabaw ng mesa. Huwag silang magkakamali, Adam. Dahil ang Celestine na kilala nila ay namatay na sa altar. Ang kasama mo ngayon ay isang Martinez na handang sunugin ang sarili niyang pangalan. Ang bawat tunog ng telepono sa loob ng library parang isang pintig ng orasan patungo sa kamatayan. Hawak ni Adam ang handset. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit habang nakikinig sa kabilang linya. Pinindot niya ang speakerphone para marinig ko ang pamilyar at malamig na boses ni Gloria Ador. Ibigay mo sa akin ang apo ko, Adam. Ang boses ni Gloria kalmado ngunit puno ng lason. O baka gusto mong ibalik ko sa inyong kaibigan ninyo ng pira-piraso? Huwag mong sasaktan si Jasper, Gloria, sigaw ni Adam. Alam mo kung anong hawak ko. Isang tawag ko lang sa media, guguho ang imperyo ninyo. Isang matunog na tawa ang narinig mula sa kabilang linya. Media? Sinang maniniwala sa isang wanted na Alarcon? Sa mata ng batas, dinukot mong Barney Brian Dizon at si Minerva Shelo, siyang magpapatunay na kinuha mo si Celestine laban sa kanyang kalooban.
Napahigpit ang hawak ko sa dulo ng mesa. Ang aking sariling mga lola ang nagluluto ng kwento para magmukha akong biktima at si Adam ang kriminal. Lola, pabalong kong sabi, sapat na para marinig niya. Itigil niyo na to. Natahimik ang kabilang linya ng sandali. Celestine, apo, umuwi ka na. Naguguluhan ka lang. Si Adam ginagamit ka lang niya para makaganti siya sa amin. Huwag kang magpapaloko sa mabubulaklak niyang salita. Hindi ako uuwi. Matigas kong sagot. Ang boses ko hindi nayayanig. Nakita ko ang mga dokumento. Alam ko ang ginawa niyo sa pamilya Alarcon. Alam ko ang dumi ng merger na yan. Kung ganon, pinili mo na ang panig mo. Malamig na sabi ni Gloria. Nasa abandonadong warehouse kami sa Pier 14. Meron kayong 2 oras. Dalhin mo si Celestine, Adam. Kung hindi, si Jasper Beren ang magbabayad para sa katigasan ng ulo ninyo. Naputol ang linya. Ang katahimikan sa library ay naging bingi. Hindi ka pupunta ron, Celestine? Agad nasabi ni Adam habang kinukuha ang kanyang tactical vest. Patibong yon. Hindi lang si Jasper ang gusto nila. Gusto nilang burahin tayong lahat. Adam, kaibigan mo si Jasper at ako lang ang pakay nila. Giit ko habang pilit na hinahawi ang telang humahadlang sa aking paggalaw. Garrett, tulungan mo ko. Lumapit si Garrett Eres. Ang kanyang muka ay seryoso. May punto ang lady, pero hindi tatay susugod ng walang plano. Alam ko ang pasikot-sikot sa Pier 14. Dito, dati akong naninilbihan na security ni Brian bago ko lumipat sa inyo. Jasper is family, sabi ni Harold Quinto habang nagkakarga ng bala sa kanyang baril. Hinding-hindi natin siya iiwan? Umarap ako sa salamin. Kinuha ko ang isang kutsilyo mula sa mesa at walang pag-aalinlangang pinutol ang mahabang laylay ng aking gown hanggang maging maikli na ito. Isang battle dress mula sa isang trahedya. Tinali kong buhok ng mahigpit. Hindi na ako ang Celestine na umiyak sa altar, Adam. Sabi ko habang tinitigan siya sa mata. Ituro mo sa akin kung paanong pumatay ng halimaw. Pagdating namin sa Pier 14, ang amoy ng kalawang at dagat ay nanunuot sa ilong. Madilim ang paligid maliban sa nag-iisang bintana ng warehouse na may liwanag. Dito lang kayo ni Harold sa gilid. Utos ni Adam sa akin. Garrett at ako ang papasok mula sa itaas. Hindi, sabi ko. Ako ang papasok sa harap. Ako ang kailangan nila, hindi ba? Gagamitin ko ang sarili ko bilang distraction habang kinukuha niyo si Jasper. Masyadong mapanganib, Celestine. Pigil ni Adam. Ito lang ang paraan, sigaw ko. Huwag kang mag-alala, may dala akong regalo para kay Lola. Pinakita ko sa isang maliit na recording device na nakatago sa ilalim ng aking suot. Gusto ko silang mapaamin sa harap ng kamera. Kapag nakuha na natin ang pag-amin nila, tapos na ang laro. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa gitna ng warehouse. Ang bawat yabag ko umalingaw-ngaw. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakita ko si Jasper, nakatali sa isang upuan. Duguan ang muka, ngunit gising pa. Sa tabi niya si Brian Dizon na may hawak na barel at ang 2 kong lola na penteng nakaupo sa mga antigong silya na tila ba nanonood ng isang dula. Nandito na ako, sigaw ko, tinaas ang aking mga kamay. Pakawalan niyo si Jasper? Apo, ngumiti si Gloria. Isang ngiting kasing lamig ng kamatayan. Akala ko tuluyan mo na kaming kinalimutan, Brian. Kunin mo lang asawa mo. Humakbang si Brian patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng panggigigil. Ngunit bago pa siya makalapit, isang laser point ang tumama sa kanyang dibdib. Isang hakbang pa, Brian, at magiging butas ang puso mo. Ang boses ni Adam nanggaling sa madilim na bahagi ng itaas na palapag. Adam! Sigaw ni Brian. Lumingon sa itaas habang pilit na hinahanap ang sniper. Ang ganda ng reunion na ito, sabi ni Matilda Amor na bigla na lang lumabas mula sa likod ng mga container. Hawak ang isang remote control. Pero paano kung gawin nating mas explosive ang gabing ito? Napatingin ako sa ilalim ng upuan ni Jasper. May nakakabit na bomba. Celestine, takbo! Sigaw ni Jasper. Ang kanyang boses ay paus na, ngunit hindi ako tumakbo. Sa halip, lumapit ako kay Gloria at Minerva. Tapusin na natin to, Lola. Sabihin niyo na sa akin ang totoo. Bakit kailangan niyo kaming patayin? Ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal ay umahalo sa amoy ng pulbura. Sa gitna ng malawak at madilim na warehouse, tanging ang pulang ilaw mula sa bombang nakakabit sa upuan ni Jasper ang nagbibigay ng babala. Tick, tick,
Tick! Bakit Lola? Muli kong tanong. Ang boses ko hindi nanginginig kung hindi nakatutok ang baril ni Brian sa akin. Bakit kailangan dumanak ang dugo para lamang sa isang murder? Ganun na ba kayo kadesperada na pati na ang sarili niyong apo itutulad ninyo sa mga alarkon? Tumayo si Gloria Ador. Ang kanyang tungkod ay tumunog sa semento. Sa likod niya, si Minerva Cielo ay nananatiling tahimik. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na maitatago. Hindi ko naiintindihan, Celestine. Dahan-dahang sabi ni Gloria. Ang yaman ng mga Martinez, nakatayo sa isang pundasyon na gawa sa buhangin. Kung hindi natin makukuha ang assets ng mga Dizon, mawawalang lahat ng pinaghirapan namin ng 30 taon. Ang mga Alarcon, sila ay sagaba lamang at ikaw ang susi para mailibing ang nakaraan. Sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang mamamatay tao? Lumingon ako kay Brian. Alam ko na, Brian, ikaw ang nagmaneho ng sasakyan na bumangga sa mga magulang ni Adam, hindi ba? At ang mga lola ko ang nagbayad para malinis ang record mo. Namutla na si Brian, ang kumpiyansa sa kanyang mukha na palitan ng takot. Wala kang ebidensya, Celestine? Meron siya. Ang boses ni Adam Alarcon ay nanggagaling sa itaas. Kasunod ng tunog ng pagkasa ng baril. Nakarecord ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lola mo ngayon, Jasper. Tapa! Sa isang iglap, bago pa makakilo si Brian, isang usok ang bumalot sa paligid. Si Garrett Ares ay mabilis na bumaba mula sa mga bakal na poste. Parang isang anino na sumugod kay Brian. Isang malakas na tadyak ang tumama sa dibdib ni Brian. Dahilan para mabitawan ito ang baril. Ngayon na, Harold? Sigaw ni Adam. Si Harold Quinto ay lumabas mula sa likod ng mga container, bit-bit ng isang wire cutter. Mabilis niyang nilapitan si Jasper na halos mawalan na ng malay. Konting tiis na lang, bro. Ililigtas kita rito? Ngunit isang tawa ang umalingaw-ngaw. Si Matilda Amor na nasa safe na distansya ay itinaas ang remote control. Masyado kayong kampante. Akala ninyo ba ganun lamang kadaling tapusin ang larong ito? Matilda, wag! Sigaw ni Minerva Cielo. Sa wakas, nagsalita na rin ang matanda. Ang apo ko ay nandun. Wala akong pakialam sa apo mo, Minerva, sagot ni Matilda. Ang gusto ko ay ang ginto ng mga Alarcon na itinago ni Adam. At dahil nga ayaw niyang ibigay, mamamatay kayong lahat dito. Pinindot ni Matilda ang button. Beep! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong Pier 14. Ngunit hindi ito galing sa ilalim ng upuan ni Jasper. Ang pagsabog na namula sa generator sa labas, dahilan para magdilim ang buong paligid at magkagulo ang mga tauhan ni na Brian. Takbo! Sigaw ni Adam habang pababa siya sa pamamagitan ng isang lubid. Sinalon niya ako sa gitna ng dilim. Si Jasper! Nasaan si Jasper? Sigaw ko habang hinihila ko ni Adam patungo sa exit. Nakuha na siya ni Harold at ni Garrett. Na-defuse ni Harold ang bomba bago pa pumindot si Matilda. Peking remote ang hawak ng babaeng yan, sagot ni Adam. Sa gitna ng usok, nakita ko si Brian na pilit tumatayo. Sinusubukang barilin kami mula sa likod. Ngunit bago pa siya makakalabit ng katilyo, isang figura ang humarang sa kanya, si Minerva Cielo. Tumigil ka na, Brian, sigaw ng matanda. Yakap-yakap ang mga dokumentong hawak ni Brian. Sobra na ang kasalanang ginawa natin. Isang putok ang narinig. Nanlaki ang mga mata ko. Nakita ko pa ang dahan-dahang pagbagsak ni Minerva sa semento. Binaril siya ni Brian sa sobrang galit at desperasyon. Lola Minerva, sigaw ko. Pilit na kumakawala sa hawak ni Adam. Wala na tayong oras, Celestine. Masusunog ang buong warehouse. Hilahil ni Adam sa akin. Ang apoy mula sa mga sumabog na generator ay dahan-dahang kumakalat sa mga tuyong kahoy at tela sa loob. Nakita ko si Gloria Ador nakatitig sa kapatid niya na nakahandusay. Wala siyang ginagawa, wala siyang luha. Ang tanging inaalala niya ay ang kanyang tungkod at ang kanyang dangal. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang tunay na pait. Ang pamilyang pinaglingkuran ko ay mas masahol pa sa mga kaaway sa labas. Nakarating kami sa labas ng warehouse. Hingal na hingal, puro ng uling ang mukha.
Doon naghihintay ang truck ni na Harold. Sinakay nila ang sugatan na si Jasper. Kailangan natin bumalik para kay Lola Minerva. Pagmamakaawa ko kay Adam. Patay na siya, Celestine? Malungkot na sabi ni Garrett na huling lumabas. Bit-bit ang isang envelope na puno ng dugo. Pero bago siya malagutan ng hininga, binigay niya ito sa akin. Ito ang susi sa lahat ng mga Martinez. Gusto niyang gamitin mo ito para itama mong lahat. Lumingon ako sa naglalagablab na warehouse. Ang aking nakaraan, ang aking pamilya at ang aking mga pangarap noong bata pa ako. Lahat unti-unti nang nilalamon ng apoy. Ano na ang plano? Tanong ni Harold habang pinapaandar ang truck. Tumingin ako kay Adam. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit at puno ng pangako. Hindi na nga tayo magdalaho pa, sabi ko habang pinapahid ang luha sa aking pisngi. Pupunta tayo sa headquarters ng mga Alarcon. Panahon na para ang mga biktima naman ang maningil. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa bigat na aming mga puso habang pinabaybay namin ang daan. Patungo sa isang tagong sementeryo sa paanan ng bundok. Sa likod ng truck nakahiga ang katawan ni Minerva Cielo, balot na isang puting kumot na may bahid ng dugong hindi na mabubura. Sa tabi ko si Adam Alarcon, tahimik na nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay mahigpit na nakapakapit sa manibela. Alam kong sinisisi niya ang sarili niya. Sinisisi niya ang kanyang paghihigante sa pagkamatay ng kaisa-isang tao sa pamilya Martinez na nagpakita ng pagsisisi. Hindi mo kasalanan, Adam. Pabulong kong sabi, habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang mga puno, tila mga aninong sumasayaw sa dilim. Dinala kita sa impyanong ito, Celestine. Sagot niya na ang boses puno ng puot at pait. Sana hinayaan na lang kitang ikasal. Sana buhay pa siya ngayon. Humarap ako sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Kung hinayaan mo kong ikasal, buhay pa nga ang katawan ko, pero patay naman ang kaluluwa ko. Pinili ni Lola Minerva na itama ang mali. Yon ang huling desisyon niya, ang protektahan ako. Huminto kami sa isang maliit na kapilya na pagmamayari ng mga Alarcon. Doon inalalayan ni Garrett Aries at Harold Quinto ang pagbaba sa labi ni Minerva. Si Jasper Belen na may benda sa ulo at hirap pang lumakad ay pilit na tumayo para magbigay pugay. Boss, kailangan nating makita to, sabi ni Garrett habang iniaabot ang dugong envelope na binigay ni Minerva bago siya nalagutan ng hininga. Binuksan ko ito sa ilalim ng malamlaw na ilo ng kandila. Sa loob, hindi lang mga susi sa vault ang nandoon. May isang sulat na nakasulat sa mabilis at nanginig na paraan. Celestine, apo ko, patawarin mo ko. Ang merger ay hindi lang para sa pera. Si Brian Dizon may hawak na video ng pagkamatay ng mga Alarcon. Ang ebidensya na si Gloria ang nagutos ng lahat. Ginamit niya itong blackmail para makuha ang buong Martinez Empire. Ang susi na ito ay magdadala sa safe box 402 sa National Bank. Doon, nakatago ang orihinal na kopya. Gamitin mo ito para palayain ang sarili mo at si Adam. Napatitig ako sa sulat. Ang lola ko, si Gloria Ador ay mas masahol pa sa iniisip ko. Di lang siya nagnakaw, siya ay isang mamamatay tao na handang lumabas at itumbas ang buhay ng sarili niyang kapatid at apo para sa kapangyarihan at nilibing namin si Minerva sa isang park na seremonya. Walang media, walang mga bulaklak na gawa sa plastik at walang mga peking pakikiramay. Tanging kami lang ng mga biktima ng kasalanan ng nakaraan. Pangako, Lola, bulong ko habang naglalagay ng isang pirasong puting rosas sa ibabaw ng kanyang puntod. Hindi masasayang ang sakripisyo mo. Titibagin ko ang imperyong binuo ninyo sa kasinungalingan. Tumabi sa akin si Adam. Inakbayan niya ako at ang init ng kanyang katawan nagbibigay sa akin ng lakas para wag bumagsak. Ano nang susunod nating hakbang? Tanong ni Harold habang tinitingnan ang kanyang relo. Siguradong nakabantay na ang mga aso ni Brian sa National Bank. Gagamit tayo ng distraction, sabi ni Adam. Ang kanyang mga mata ay muling nagningas. Jasper, kaya mo na bang humawak ng keyboard? Ngumiti si Jasper sa kabila ng kanyang mga pasa. Boss, kahit pikit, kaya kong pasukin ang system ng National Bank. Bibigyan ko kayo ng 3 minutong blackout ng security cameras. Garrett, ikaw ang bahala sa perimeter, dagdag ni Adam. Celestine, ikaw at ako ang papasok sa loob. Oras na para bawiin ang dapat ay sa atin. Bumalik kami sa kuta para maghanda.
Hinubad ko ng huling bahagi ng aking wedding gown. Sinuot ko ang isang itim na tactical suit na binigay ni Adam. Sa salamin, hindi ko na nakilala ang babaeng nasa harap ko. Wala nang mahinhin na tagapagmana. Ang naroon, isang babaeng may apoy sa mga mata. Bagay sa'yo, sabi ni Adam habang ini-adjust ang holster sa aking hita. Pero tandaan mo, Celestine, kapag pumasok tayo sa bangkong yan wala nang balikan, tuturing tayo mga magnanakaw ng buong mundo. Mas gusto ko nang maging magnanakaw sa mata ng mundo kaysa maging asawa ng isang demonyo, sagot ko. Hinila ko ni Adam at tinalikan ng mabilis ngunit puno ng panggigigil. Kung ganon, simulan na natin ang pagbagsak ng mga Martinez. Sumakay kami sa truck, handa nang harapin ang bukas, ngunit hindi namin alam, sa kabilang panig ng lungsod, si Matilda Amor ay may sarili ring plano. Hawak niya isang litrato ni Adam at Celestine at isang sniper rifle na nakatutok sa mapa ng National Bank. Ang National Bank ay tila isang kuta ng salapi at lihim sa gitna ng Makati. Sa labas, ang mga neon lights ng lungsod ay sumasalamin sa basang aspalto, ngunit sa loob ng itim na van ni na Adam, ang tanging liwanag ay ang asul na screen ng laptop ni Jasper Belen. Target locked, bulong ni Jasper. Mabilis ang pagpindot sa keyboard kahit na may benda ang kanyang ulo. 3 minuto, boss. Yan lang ang may bibigay ko bago mag-reboot ang auxiliary system ng security. Pagpatay ng ilaw, pasok na kayo. Hinawakan ni Adam Alarcon ang aking kamay. Suot ko ang itim na tactical suit at sa ilalim ng aking jacket ay ang susing binigay ni Lola Minerva. Anda ka na, Celestine? Sa sandaling pumasok tayo, ituturing tayong kriminal ng buong bansa. Matagal na akong bilanggo ng sarili kong pangalan, Adam. Sagot ko at seryosong aking tingin. Mas gusto kong maging malayang kriminal kaysa sa dikahong prinsesa. 3, 2, 1, blackout. Anunsyo ni Jasper. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong block ng bangko. Kasabay nito, mabilis kaming lumabas ni Adam sa van. Si Garrett Aris mabilis sinirangan ng back entrance, habang kami ni Adam dumaan sa service elevator na nahak na ni Jasper. Ang hallway ng vault area balot ng dilim. Tayong mga flashlight na nakakabit sa aming mga baril ang nagbibigay ng liwanag. Bawat tibok ng puso ko ay parang tambol sa katahimikan. Dito! Sabi ni Adam nang makarating kami sa harap ng isang dambuhalang bakal na pinto. Ginamit ko ang biometric card ni Lola Minerva na kasama sa envelope. Pagkapatong ko ng card, dahan-dahang umikot ang mga gears ng pinto. Isang mechanical na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Pagbukas nito, bumulaga sa amin ng libo-libong maliliit na metal boxes. Hinanap namin ang safe box 402. Nahanap ko na, sigaw ko. Sinot ko ang susi at pinihit ito. Pagbukas ng box, isang makapal na folder at isang USB drive ang nandoon. Ito na yon, bulong ni Adam. Kinuha ang USB. Ang katapusan ng mga Dizon at Martinez. Ngunit bago pa kami makahakbang papalabas, ang mga ilaw biglang bumukas. Hindi ang normal na ilaw kundi ang pulang babala ng alarm. Adam, Celestine. Labas na. Na-override nilang system. Sigaw ni Harold Quinto sa aming earpiece. Nandiyan na ang mga pulis at si Brian. Paglabas namin sa vault area, hinarangan kami ng isang grupo ng mga armadong lalaki. Sa gitna nila nakatayo si Brian Dizon, may hawak na megaphone at suot ang isang nakakaasar ng ngiti. Ang kanyang baril nakatutok sa amin. Akala niyo ba ganun lang kadaling magnakaw sa bangko ko? Tawa ni Brian. Celestine, ibigay mo sa akin ang folder na yan at baka mapatawad pa kita. Maaari pa nating ituloy ang kasal pagkatapos ito. Hindi ako magpapakasal sa isang mamamatay tao, Brian. Sigaw ko. Tinas ko ang aking baril at itinutok ito sa kanya. Alam ko ang ginagawa mo sa mga Alarcon. Alam ko ng lahat. Ebidensya lang yan, Celestine. Sa mundong ito may pera na nagsasabi ng totoo, sagot ni Brian. Patayin sila. Nagsimula ang putukan. Nagtago kami ni Adam sa likod ng mga makakapal na haligi ng bangko. Ang mga bala tumatama sa mga marble walls. Nagpalsik ang mga tipak ng bato. Garrett, kailangan namin ng exit. Sigaw ni Adam sa radyo. Incoming, sagot ni Garrett. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gilid ng pader ng bangko. Isang armored truck ang bumangga sa pader at mula dito, lumabas si Garrett at Harold, nagpapaulan ng bala para bigyan kami ng cover. Habang tumatakbo kami patungo sa truck, isang pulang laser point ang tumama sa dibdib ni Adam. Adam, dapa! Sigaw ko. Isang bara ng sniper ang tumama sa balikat ni Adam. Napaluhod siya.
Lumingon ako sa itaas na bahagi ng katapat na gusali. Doon, aninag ko ang figura ni Matilda Amor. Hindi siya pulis, hindi siya tauhan ni Brian. Siya isang free agent na gusto na makuha ang USB para sa sarili niyang pakinabang. Iwan mo na ako, Celestine. Kunin mong folder at tumakbo ka? Utos ni Adam habang pilit na tumatayo. Kahit dumadalo yung dugo sa kanyang balikat. Hinding-hindi kita iiwan. Ang sabi ko, hinila ko si Adam sa ilalim ng aking balikat at gamit ang huling lakas ko, binuhat ko siya patungo sa truck. Parurot kaming lumabas sa butas ng pader. Habang ang mga sasakyan ng pulis nagsisimula ng humabol. Sa loob ng truck nanginginig ang aking mga kamay habang nililinis ang sugat ni Adam. Nakuha natin, Adam? Sabi ko at ipinakita ang folder. May isang tao pa tayong kailangan puntahan. Kailangan nating mailabas to sa publiko bago tayo maabutan ni Matilda. Sabi ni Garrett habang nagmamaneho ng mabilis. Si Gloria Ador, siya lang may hawak ng master key para ma-decrypt ang USB na yan at alam ko kung nasan siya ngayon. Nasa safe house siya ni Brian. Tumingin ako sa folder na may bahid ng dugo ni Adam. Tapusin na natin to. Sa pagkakataong to, hindi na tayo tatakas. Susugod tayo sa mismong kuta ng mga demonyo. Ang ulan ay tila wala ng balak tumigil. Hinuhugasan ng dugong nananalaytay sa aming mga damit habang papalapit sa isang abandonadong mansyon sa gilid ng isang bangin sa Antipolo. Ito ang dating bakasyonan ng mga Martinez, isang lugar na puno ng masasayang alaala ng aking kabataan. Ngunit ngayon mukhang isang kabaong na gawa sa semento. Sigurado ka ba rito, Celestine? Tanong ni Adam Alarcon habang iniinda ang sakit ng kanyang balikat na binalot na ng puting benda ni Harold Quinto. Dito siya magtatago, Adam. Seryoso kong sagot. Dito niya itinago ang lahat ng sekretong ayaw niyang malaman ni Lolo nung nabubuhay pa ito. Ito ang kuta ng kanyang kasamaan. Bumaba kami sa sasakyan. Si Garrett Ayres ay mabilis pumesto sa itaas na bahagi ng gate para magsilbing lookout habang si Jasper Belen nanatili sa loob ng van. Pilit hinahak ang security feed ng mansyon. Boss lady, may 12 armadong lalaki sa loob. Babala ni Jasper sa aming earpiece. At si Gloria Ador nasa master's bedroom siya, mag-isa. Dahan-dahan kaming pumasok sa likurang bahagi ng mansyon. Bawat takbang ko sa madilim na pasilyo tila pagbabalik sa nakaraan. Naalala ko yung mga hapon na naglalaro ako rito. Di ko alam na ang bawat sulok ng bahay na ito ay binayaran ng dugo ng pamilya Alarcon. Nagsimula ang putukan nang makita kami ng mga tauhan ni Brian na nagbabantay sa loob. Si Adam sa kabila ng kanyang sugat, mabilis na kumilos. Bawat putok ng kanyang baril ay may kasamang galit at 30 taon kong kinimkim. Sige na, Celestine, puntahan mo siya. Sigaw ni Adam habang nagtatago sa likod ng isang malaking vase na gawa sa jade. Isang regalo na ninakaw rin marahil sa ibang tao. Tumakbo ko paakit sa hagdan. Narinig kong sigawan at palitan ng bala sa ibaba, ngunit ang tensyon ko ay nakapako sa pintong kahoy sa dulo ng hallway. Pagdating ko ron, dahan-dahan kong tilulak ang pinto. Nakaupo si Gloria Ador sa isang tumba-tumba. Nakarap sa bintana kung saan aninag ang kidlat sa labas. Hawak niya isang baso ng wine, kalmado na tila nagkakagulo sa labas ng kanyang silid. Alam ko na darating ka, apo, sabi niya nang hindi lumilingon. Palaban ka, katulad ko. Sayang lang at sa maling tao mo ginamit ang tapang mo. Maling tao? Lumapit ako sa kanya. Ang baril ko nakatutok sa kanyang likuran. Ang maling tao ay ang babaeng pumatay sa sarili niyang kapatid para lang sa pera. Ang maling tao ay ang lolang ipapakasal ang apo niya sa isang mamamatay tao. Dahan-dahang humarap si Gloria, ang kanyang muka tuyot, walang bakas ng pagsisisi. Ginawa ko lahat para sa pangalan ng Martinez. Ang mga Alarcon mahihina. Ang mundo ay para sa matatapang na kayang dumumi ang kamay. Ibigay mo sa akin ang decryption key ng USB na to. Utos ko. Nilapag ang folder ko at ang USB sa lamesa. Tapusin na natin to, Lola. Sumuko na kayo. Tumawa siya, isang nakakarinding tawa. Sumuko? Celestine, sa sandaling nakuha niyong laman yan, hindi lang kumbabagsak. Ang buong ekonomiya na kinatatayuan ninyo, madadamay. Gusto mo bang maging sanhe ng paghihirap ng libo-libong tao? Huwag mo kong idadaan sa pananakot mo. Sabi ko, diniin ang dulo ng baril sa kanyang noo. Ang susi, ngayon na. Kinuha niyang isang maliit na locket sa kanyang leeg. Narito ang susi.
Pero bago mo makuha, kailangan mong mamili. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Brian Dizon. Hila-hila si Adam na ngayon ay may baril na nakatutok sa sentido. Bugbog sarado si Adam at ang kanyang benda ay muling dabahiran ng sariwang dugo. Bitawan mong baril, Celestine? Sigaw ni Brian. Ibigay mo sa amin ang USB o sasabog ang utak ng mahal mo si Adam. Nabitawan ko ang aking baril. Ang tunog nito sa sahig ay tila bahudyat ng aking pagkatalo. Matalino kang bata, ngiti ni Gloria. Brian, tapusin ang usapan. Ngunit bago pa katid ng gatilyo si Brian, isang boses ang narinig mula sa balkonahe. Si Matilda Amor, hawak ang isang rifle. Masyado kayong madaldal. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi si Adam ang natamaan. Ang bala tumama sa baso ng wine na hawak ni Gloria. Nagpalsik ang mga bubog sa kanyang mukha. Sa gitna ng pagkagulat ni Brian, mabilis na sumuntok si Adam sa kanyang sikmura. Kinuha ko ang pagkakataon para pulutin ang aking baril at binaril ang binti ni Brian. Sumigaw si Brian habang napaluhod. Si Gloria naman napasandal sa pader. Pumasok ang aming mga kasama at mabilis na tinalian si Brian at Gloria. Sa labas, naririnig na ang mga sirena ng pulis. Hindi ang mga pulis na binayaran ni Brian, kundi ang mga otoridad na tinawagan ni Jasper gamit ang ebidensyang na-upload na namin kanina sa cloud habang nagkakagulo. Tapos na, Lola? Bulong ko habang nakatingin sa kanya. Ang imperyo mo, abo na. Lumingon ako kay Adam. Hinaplos ko ang kanyang mukha. Ayos ka lang? Ngumiti siya bagaman hirap na. Sabi ko naman sa'yo palaban ang napili kong asawa. Ngunit bago kami makalabas, isang malakas sa tunog ng helicopter ang narinig sa itaas. Si Matilda Amor papalayo na, bit-bit ay isang kopya ng ebidensya na di namin namalayang nakuha niya. Hindi pa itong huli, sabi ni Adam, nakatingin sa papalayong helicopter. Pero sa ngayon, malaya na tayo. Ang asul at pulang ilaw ng mga patrol car nagmistulang pista sa harap ng mansyon sa Antipolo. Nakaposas na si Brian Dizon at ang aking lola na si Gloria Ador, ngunit sa halip na gumaan ang aking loob, tila lalo lang bumigat ang bawat paghinga ko. Kailangan nating umalis dito bago pa tayo pilitin sumama sa presinto, bulong ni Adam Alarcon. Hawak niya ang kanyang tagiliran at ang putla ng kanyang mukha ay hindi na maitatago ng dilim. Adam, kailangan mong magpatingin sa doktor? Nag-aalala kong sabi. Garrett, tulungan mo siyang sumakay sa van. Si Garrett Eres mabilis na kumilos, habang si Harold Quinto ay abala sa pagbubura ng aming mga bakas sa loob ng mansyon. Ngunit bago kami makahakbang papaalis, isang pamilyang na figura ang humarang sa amin sa gitna ng ulan. Si Matilda Amor ay nakasandal sa isang itim na SUV, prenteng naglalaro ng isang USB drive sa kanyang mga daliri. Ang kopyang nakuha niya bago pa man dumating ang mga otoridad. Masyado kayong emosyonal. Tawa ni Matilda ang kanyang boses ay tila bahuni ng sirena sa gitna ng bagyo. Akala niyo ba tapos ng lahat dahil nakulong si Gloria? Ang ebidensyang hawak ninyo kalahati lang ng kwento. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ko. Humakbang ako paharap kahit pa pinipigilan ako ni Adam. Ang merger ay hindi lang tungkol sa pera ng mga Martinez at Dizon, sabi ni Matilda. Lumapit siya sa akin hanggang sa magkatapat ng aming mga mukha. May mas malaking pangalan sa likod nito. Isang pangalang kayang burahin ng Alarcon at Martinez sa mapa ng Pilipinas sa loob lamang ng isang gabi. At ang pangalang yon ay nasa loob ng USB na to. Ibigay mo sa amin yan, sigaw ni Jasper Belen mula sa loob ng van. Hindi sa ngayon, mga bata, ngiti ni Matilda. Gusto ko ng laro. Kung gusto niyo ang dugtong ng katotohanan, hanapin niyo ako sa Villa Amor sa Tagaytay. Meron kayong 48 oras. Kapag hindi kayo dumating, i-upload ko dito sa dark web at magkakagulo ang buong bansa. Sa isang iglap, sumakay si Matilda sa kanyang sasakyan at mabilis sumarurot paalis. Nagiiwan ang talsik ng putik sa aking madumihang tactical suit. Dinala kami ni Harold sa isang ligtas na bahay sa liblib na bahagi ng Tanay. Isang maliit na kubo na napapalibutan ng mga puno ng kawayan. Doon, dahan-dahan kong nililinis ang mga sugat ni Adam. Bakit di ka tumigil, Adam? Tanong ko habang binabalot ko ng sariwang benda ang kanyang balikat. Nakuha na natin ang hustisya para sa mga magulang mo. Nakulong na si Gloria, bakit kailangan pa nating sundin si Matilda?
Inawakan ni Adam ang kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba at kilig sa kabila ng pagod. Dahil hanggat may natitirang lihim, hindi ka magiging ligtas, Celestine. Seryoso niyang sabi. Ang babaeng yon, si Matilda, alam ko ang laro niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuhang lahat. Natatakot ako, Adam, pag-amin ko. Sinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib. Natatakot ako na baka sa dulo nito wala nang matira sa atin. Hinalika ni Adam ang aking noo. Hindi kita bibitawan. Pinigilan ko ang kasal mo dahil gusto kitang makasama sa bawat laban, hindi para panoorin ka lang mula sa malayo. Habang nagpapahinga ang lahat, si Jasper hindi tumitigil sa harap ng kanyang laptop. Lady Boss, may nahanap ako. Sabi ni Jasper, ang boses niya ay puno ng tensyon. Ang Villa Amor, hindi lang to bahay. Ito'y isang pribadong kuta. At ayon sa satellite feed, may mga sasakyang pagmamayari ni Garrett Eres ang nakaparada doon. Napatayo ako. Tumingin ako kay Garrett na nasa labas, naninigarilyo at nakatingin sa malayo. Garrett, bulong ko. Traidor ba siya? Hindi ko alam, sabi ni Adam. Kinuha niya ang kanyang baril at ikinasa ito. Pero isa lang sigurado. Sa loob ng 48 oras malalaman natin kung sino talaga ang kakampi at kung sinong kaaway. Kinuha ko ang aking baril at isinuot ang aking holster. Ang luha sa aking mata ay natuyo na, napalitan na isang mapanganib na ningning. Handa na ako, Adam, sabi ko. Puntahan natin ang Tagaytay. Ang biyahe patungong Tagaytay binalot na isang mabigat na katahimikan. Sa loob ng van, tayong tulog ng wiper na humahawi sa makapal na hamog ang naririnig. Nakasandal ako sa bintana, pilit na inaaninag ang daan, habang si Adam Alarcon ay tahimik na naglilinis ng kanyang baril sa tabi ko. Paminsan-minsan tumitingin ako sa rearview mirror. Nakikita ko si Garrett Eres na seryosong nagmamaneho. Ang kanyang mga mata ay blanco, walang mababakas na emosyon. Garrett, traidor ka ba talaga? Ang tanong na yon ay parang laso na unti-unting kumakalat sa isipan ko. Malapit na tayo, malamig na sabi ni Garrett. Ang Villa Amor na sa dulo ng bangin na ito. 100 lang ang papasok at 100 lang ang palabas. Sakto para sa isang bitag. Bulong ni Jasper Belen. Habang pilit pinapalakas ang signal ng kanyang tablet. Boss, nakikita ko ng perimeter. May mga jammer sa paligid. Mawawalan tayo ng komunikasyon sa loob lamang ng 5 minuto. Pagdating namin sa gate ng Villa Amor, bumalaga sa amin ang isang dambuhalang mansyon na gawa sa salamin at puting bato. Kabaligtaran ng abandonadong mansyon sa Antipolo, ang lugar na ito ay buhay na buhay, ngunit ang karangyaan nito ay may dalang panganib. Bumukas ang gate ng kusa, pumasok ang van at tuminto sa harap ng isang malawak na hardin. Pagbaba namin, sinalubong kami ng mga armadong lalaki, suot ng itim na uniforme. Sa gitna nila nakatayo si Matilda Amor, suot ng isang puting fur coat, may hawak na baso ng wine. Welcome to my humble abode, Celestine. Adam. Nakangiting sabi ni Matilda. At syempre, welcome back, Garrett. Nanagas ako sa kinatatayuan ko. Dumingon ako kay Garrett. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya nagulat. Garrett, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Adam. Ang kanyang kamay dahan-dahang bumaba sa kanyang bolster. Sabi ko sa inyo, ang Villa Amor ay may mga sasakyan ko. Simpleng sagot ni Garrett habang bumababa siya sa van at naglalakad patungo sa panig ni Matilda. Dito ako nanggaling bago ko ipahiram ni Matilda sa mga Martinez. Hayop ka? Sigaw ni Harold Quinto. Tinaas niya ang kanyang baril ngunit bago pa siya makakalit, pinalibutan na kami ng mga sniper mula sa balkonahe. Huwag kang mainit, Harold. Tawa ni Matilda. Garrett is just a professional. He goes where the highest bidder is at sa pagkakataong to, ang bidder hindi ang mga Martinez kundi ang The Syndicate. Pinatuloy kami ni Matilda sa loob ng isang malawak na dining hall. Sa gitna ng mesa nakalatag ang USB drive at isang lumang mapa. Ang mga Martinez at Dizon ay mga tuta lang. Simula ni Matilda habang ginagala ang kanyang daliri sa mapa. Ang tunay na utak sa likod ng pagbagsak ng mga Alarcon ay ang isang grupong tinatawag na The Hierarchy. Ang mga lola mo, Celestine, ay ang mga tauhan nilang nila para kontrolin ang supply chain sa bansa. At bakit mo sinasabi sa amin to? Tanong ko, pilit pinatatatag ang aking boses. Dahil gusto ko silang pabagsakin. Seryosong sabi ni Matilda.
Hindi dahil mabuti akong tao, kundi dahil gusto ko. Ako ang pumalit sa pwesto nila at para magawa yon, kailangan kong signature ni Adam Alarcon. Ang huling piraso ng ebidensyang magpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng National Bank, pagmamayari pa rin ng mga Alarcon. Tumingin si Matilda kay Adam. Pirmahan mo na ang turnover ng lupa sa akin at ibibigay ko sa inyo ang kalayaan ninyo. Maaari kayong magpakasal, magtago sa ibang bansa at mamuhay ng marangya. At kung hindi, tanong ni Adam. Ngumiti si Matilda, ngunit ang kanyang mga mata sing lamig ng yelo. Kung hindi, si Celestine magbabayad at alam ko kung gaano ko kamahal mag-ingat ng mga gamit na ayaw sumunod sa akin. Hinawakan ni Adam ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang daliri, hindi dahil sa takot kundi sa pigil na galit. Bigyan mo kami ng oras para mag-usap, sabi ni Adam. 10 minuto, sagot ni Matilda. Garrett, bantayan mo sila. Dinala kami ni Garrett sa isang silid na gawa sa salamin kung saan tanaw ang bangin ng Tagaytay. Pagkasara ng pinto, hinarap ni Adam si Garrett. Bakit, Garrett? Bakit mo kami tinraidor? Huminga na malalim si Garrett. Lumapit sa bintana at tumingin sa labas. Hindi ko kayo tinraidor, Adam. Kung di ako bumalik kay Matilda, papatay niyang pamilya ko na hawak niya sa loob ng mansong to. Pero makinig kayo. Ang pirma na hinihingi niya ay isang death warrant. Kapag napirmahan mo yan, wala na siyang dahilan pa para panatilihin kayong buhay? Anong plano natin? Tanong ko. Hinawakan ko ang laylayan ng aking tactical suit kung saan nakatago ang isang maliit na blade. May isang lagusan sa ilalim ng cellar. Bulong ni Garrett. Dadalhin ko kayo ron pagkatapos ng 10 minuto, pero kailangan natin magsakripisyo. Isang taong kailangan maiwan para magsilbing distraction. Nagkatinginan kami ni Adam. Alam ko ang iniisip niya at alam ko rin ang gagawin ko. Di ako papayag na ikaw ang maiwan, Adam. Sabi ko, ang aking mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Ako ang Martinez. Ako ang distraction. Total, ako naman talaga ang gusto ni Matilda na paglaruan. Celestine, no. Giit ni Adam. Ngunit bago pa kami makapagtalo, bumukas na ang pinto. Si Matilda nakatayo roon. May hawak na panulat. Tapos na ang oras. Adam, pirma o dugo? Ang panulat ay isang paraan. Parang isang patalim na nakalapag sa mahogany sa mesa. Tinitigan to ni Adam Alarcon habang ang dulo ng baril ni Garrett Aries na natiling nakatutok sa aming direksyon. Isang palabas para sa mapanuring mata ni Matilda Amor. Pirma, Adam. Isang pirma lang at tapos na ang lahat ng paghihirap ninyo. Panguudyok ni Matilda. Ang kanyang puling labi ay nakakurba sa isang mapanlinlang ng ngiti. Kinuha ni Adam ang panulat. Tumingin siya sa akin at sa isang saglit nagkaunawaan kami. Ang aming mga mata ay nagsilbing signal. Pipirmahan ko to, sabi ni Adam. Ang boses niya gumaralgal. Pero pakawalan mo na si Celestine. Paalisin mo na siya sa Tagaytay. Deal, sagot ni Matilda. Garrett, ihatid mo ang prinsesa sa sasakyan sa baba sa may service cellar. Habang hilahida ko ni Garrett pababa sa madilim at malamig na cellar, naramdaman ko ang higpit ng hawak sa aking braso. Pagdating namin sa dulo ng hagdan kung saan walang nakakakita, bigla siyang huminto. Makinig ka, Celestine, bulong ni Garrett habang mabilis na iniaabot sa akin ay isang maliit na transmitter. Ang cellar na ito, konektado ito sa lumang tunnel patungo ng bangin. Pero ang matrap si Matilda, ang labasan nakakandado mula sa labas. Anong gagawin ko? Tanong ko kinakabahan. Gagamitin mo ang distraction na sinabi mo kanina, sabi ni Garrett. May mga tangke ng gas sa dulo ng hallway. Kapag narinig mo ang putok mula sa itaas, pasabugin mo yon. Yun ang hudyat para makatakas kami ni Adam sa gulo. Biglang bumukas ang pinto sa itaas. Garrett! Garrett! Bakit ang tagal ninyo? Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Matilda. May problema sa pinto? Sigaw ni Garrett pabalik. Habang mabilis akong tinulak sa likod ng mas malalaking bariles ng wine. Tago! Sa itaas. Natapos na ni Adam ang pagpipirma, ngunit gaya ng hinala namin, hindi tinupad ni Matilda ang usapan. Akala mo ba, ganun ako katanga, Adam? Tawa ni Matilda habang sinusuri ang dokumento. Ang pirma mo ay wala rin namang silbi. Kung buhay ka pa para bawiin to sa korte, guards, tapusin na yan. Bang, bang, bang!
Nagsimula na ang putukan sa itaas. Narinig ko ang sigaw ni Jasper Belen mula sa aming radyo. Boss, nakapasok na si Harold Quinto sa perimeter. Ngayon na. Ito na ang pagkakataon ko. Kinuha ko ang aking baril at tinutok to sa tangkay ng gas sa dulo ng cellar. Ngunit bago ko makalabit ang gatilyo, isang malamig na bakal ang dumampi sa aking leeg. Akala mo ba hindi ko alam na may lagusan to? Ang boses ni Matilda, puno ng pait. Dito pinatay ng lola mo ang mga magulang ni Adam. Celestine, sa mismong lugar na tinatayuan mo. Lumingon ako at nakita ko si Matilda, hawak ang isang mahabang patalim. Wala siyang baril. Gusto niya na makitang dumadak ang dugo ng malapitan. Matapang ka, di ba? Hamon ni Matilda. Tingnan natin kung gaano ka katapang kapag wala na si Adam sa tabi mo. Sumugod si Matilda. Mabilis ang kanyang bawat galaw, sanay sa pakikipaglaban sa dilim. Nagawang mahiwa ng kanyang patalim ang aking braso, nagdulot ng hapdi na nagpakulo sa aking dugo. Hindi ako natatakot sa iyo, Matilda, sigaw ko. Ginamit ko ang siko para tamaan ang kanyang muka at sa pagkakataong to, ako naman ang sumunod. Nagpambuno kami sa sahig ng cellar, sa gitna ng amoy ng luma at tumatagas na wine. Sa bawat suntok at sipa, naalala ko ng lahat ng hirap na dinanas ko sa kamay ng aking pamilya. Ang bawat manipulasyon, ang bawat kasinungalingan. Para to kay Lola Minerva, sigaw ko habang dinidiin ang aking tuhod sa kanyang sigmura. Nabitawan ni Matilda ang kanyang patalim. Kinuha ko ang pagkakataon para abutin ang aking baril na nalaglag sa malapit. Ngunit bago ko pa ito makuha, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong mansyon. Ang kisame ng cellar nagsimulang gumuho. Adam, sigaw ko. Mula sa itaas, nakita ko si Adam na tumalon pababa sa butas ng sahig. Kasunod si Garrett. Duguan si Adam, ngunit buhay. Celestine, tara na, sigaw ni Adam. Binuhat niya ako habang ang mga debris nahuhulog sa paligid namin. Si Matilda? Turo ko sa babaeng natabunan ng mga tipak ng simento. Hayaan mo na siya. Sasabog na ang buong villa. Hila ni Adam sa akin patungo sa tunnel na tinuro ni Garrett. Paharurot kaming tumakbo sa madilim na tunnel habang naririnig ang sunod-sunod na pagsabog sa aming likuran. Paglabas namin sa kabilang panig ng bangin, sinalubong kami ng malakas na ulan at ang nagliliyab na Villa Amor sa itaas. Napaluhod ako sa damuhan, hinihingal at puno ng sugat. Tumingin ako kay Adam na nakaluhod din sa tabi ko. Nakuha mo ba ang dokumento? Tanong ko. Nilabas ni Adam ang dugoang papel mula sa kanyang jacket. Hindi ito ang pinirmahan ko, Celestine. Ang pinirmahan ko ay isang pag-amin ni Matilda sa lahat ng krimen. Naswap ko ang papel nung nagkagulo. Napangiti ako sa gitna ng pagod, ngunit ang ngiti ko napawi na makita ang isang helicopter na dahan-dahang lumilipad papalayo sa mansyon. Hindi pa siya patay, bulong ni Garrett habang nakatingin sa papalayong helicopter. At dala niya ang orihinal na SUV? Tumingin si Adam sa akin, ang mga mata puno ng determinasyon. Kung gayon hahabulin natin siya hanggang dulo ng mundo. Ang ingay ng helicopter sa itaas ay tila isang dambuhalang bubuyog na nanggugulo sa katahimikan ng gabi. Habang nagliliyab ang Villa Amor sa aming likuran, tanging liwanag ng apoy ang nagsisilbing gabay namin sa madilim na damuhan. Jasper, nasa ng van? Sigaw ni Adam Alarcon sa kanyang radyo habang inihilang aking kamay. Ramdam kong malapot na dugo sa kanyang palad. Di ko alam kung sa kanya ba yon o kay Matilda. Boss, hinarangan nilang main road, pero may nahanap si Harold Quinto na shortcut sa likod ng ridge. Sagot ni Jasper Belen. Bilisan nyo, papaalis na ang chopper ni Matilda. Biglang humarurot ang isang itim na SUV mula sa gilid ng nasusunog na mansyon. Si Garrett Ares ang nagmamaneho, ang kanyang muka, seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sakay, utos ni Garrett. Mabilis kaming sumakay. Si Adam pumesto sa shotgun seat habang ako naman nasa likuran. Mabilis na kinarga ang aking baril. Sa itaas, ang helicopter ni Matilda ay dahan-dahang bumababa para sundin ang kanyang mga tauhan sa isang malawak na clearing. Di natin hayaan na makalipad yan, sabi ni Adam. Nilabas niya ang isang rifle mula sa ilalim ng upuan. Celestine, hawakan mo ang manibela ni Garrett kapag kailangan niya ng backup. Kaya ko to, Adam? Sagot ko. Ang aking mga mata ay nakapako sa helicopter. Pinaharurot ni Garrett ang SUV sa mabatong daan.
Ang bawat liko namin sa gilid ng bangin ay tila pakikipagpatintero sa kamatayan. Isang maling galaw at mahuhulog kami sa malalim na bangin ng Tagaytay. Nagsimulang magpaulan ng bala ang mga tauhan ni Matilda mula sa helicopter. Nagkadurog-durog ang side mirror ng SUV. Ang mga bala tumatama sa bubong, nagdudulot ng nakakarindig tunog. Garrett, ibangga mo sa gilid? Sigaw ni Adam. Gagawa ko ng anggulo para sa'yo, sagot ni Garrett habang mabilis niyang idinidrift ang sasakyan sa gitna ng maputik na daan. Sa gitna ng palitan ng putok, isang puting sports car ang biglang sumulpot mula sa kabilang direksyon ng highway. Mabilis tong dumaan sa pagitan namin at ng helicopter at sa isang iglap bumukas ang bintana nito. Isang babae ang sumungaw, si Minerva Cielo, ang bunsong kapatid ng aking lola na akala ko'y nasa ibang bansa na. Lola Minerva? Gulat kong sigaw. Hindi siyang lola mo, Celestine? Sigaw ni Adam. Siya ang ghost ng mga Alarcon, ang informant na nagpapadala sa atin ng mensahe. Naglabas sa babae ng isang grenade launcher. Sa isang eksaktong asinta, pinatamaan niya ang buntot ng helicopter ni Matilda. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa himpapawid. Ang helicopter nagsimulang umikot ng hindi kontrolado. Nakita namin tong bumagsak sa isang masukal na bahagi ng gubat malayo sa highway. Huminto ang aming sasakyan sa gilid ng kalsada. Mabilis kaming bumaba ni na Adam at Garrett kasunod ang misteryosong babae na kamukhang kamukha ng aking lola, ngunit mas bata at mas matapang ang dating. Sino ka talaga? Tanong ko habang nakatutok ang baril ko sa kanya. Ako si Minerva Cielo II, sabi niya habang tinatanggal ang kanyang shades. Ang anak na itinago ng lola mo sa labas ng bansa? At nandito ko para bawiin ang dangal ng pamilyang sinira ni Gloria. Nasaan ang USB? Tanong ni Adam. Di inaalis ang tingin sa usok na nagmumula sa bumagsak na helicopter. Nasa loob pa yon, sabi ni Minerva. At kung kilala ko si Matilda, hindi siya basta-basta mamamatay sa ganyang klase ng crash. Tara na bago pa dumating ang backup ng the hierarchy. Naglakad kami agad, pababa sa madilim na gubat. Ang bawat hakbang puno ng kaba. Sa dulo ng aming paningin, nakita namin na nagdiliyab na wreckage ng helicopter at doon, sa gitna ng mga nagbabagang bakal, isang figura ang dahan-dahang gumagapang palabas. Si Matilda Amor, dugoan ang kanyang mukha. Punit-punit ang kanyang puting coat, ngunit ang kanyang kamay, mahigpit pa rin nakakapit sa itim na USB drive. Hindi nyo makukuha ito. Hirap na sabi ni Matilda habang itinaas niya ang isang lighter. Handang sunugin ang kanyang sarili kasama ng ebidensya. Wag, Matilda! Sigaw ko. Ang amoy na nasusunog na petrolyo at laman ay nanonood sa aming mga ilong. Sa gitna na nagbabagang wreckage ng helicopter, si Matilda Amor mukhang isang halimaw na bumangon mula sa impyerno. Ang kanyang kanang kamay nanginginig habang hawak ang lighter. Ilang pulgada na lang mula sa USB drive na nakasabit sa kanyang leeg. Isang pitik lang, Celestine. Ubo ni Matilda. Dumanak ang dugo sa kanyang bibig. Isang pitik lang at magiging abo lahat ng pinaghirapan ninyo. Walang ebidensya, walang Alarcon, walang Martinez. Matilda, bitawan mo yan! Sigaw ni Adam Alarcon habang dahan-dahan humahakbang pasulong. Ang kanyang baril nakatutok sa sentido ng babae. Huwag mong ituloy ang kabaliwan na to. Kabaliwan? Tawa ni Matilda. Isang tunog na parang basag na kristal. Ang kabaliwan ay ang maniwala kay sa babaeng yan. Tinuro niya ang misteryosong si Minerva Cielo II. Lumingon ako kay Minerva. Nanatili siyang kalmado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang hawak ang kanyang grenade launcher. Anong ibig niyang sabihin, Minerva? Tanong ko. Ang kaba sa dibdib ko ay lalong tumindi. Huwag kang makinig sa kanya, Celestine. Malamig na sabi ni Minerva. Siya ang pumatay sa lola mo sa warehouse. Siyang dahilan kung bakit tayo naririto. Maling-mali, sigaw ni Matilda. Si Minerva too? Siya ang ghost na tinutukoy ni Gloria. Siya ang tunay na tagapagmanang ng the hierarchy. Gusto niya ang USB dahil nandun ang listahan ng mga accounts na kailangan niya para ma-access ang bilyon-bilyong dolyar na nakaw na yaman. Nanigas ako. Tumingin ako kay Adam at nakita ko ang pag-aalilangan sa kanyang mga mata. Sinong paniniwalaan namin? Ang babaeng nagligtas sa amin sa highway o ang babaeng ilang beses na kaming tinangkang patayin? Garrett, kanino ka ba talaga kampi? Tanong ni Adam. Di naalis ang tingin kay Minerva. Si Garrett Ares ay dahan-dahang lumapit sa gitna.
Kampi ako sa katotohanan, Adam, at ang katotohanan nasa loob ng USB na yan. Biglang gumalaw si Minerva. Tinaas ang kanyang baril patungo kay Matilda. Ibigay mo sa akin ang USB, Matilda, ngayon din. Hinding-hindi, sigaw ni Matilda. Isang putok ang umalingaw-ngaw, ngunit hindi si Matilda ang natamaan. Ang bala ay tumama sa lighter na hawak ni Matilda, dahilan para tumalsik ito sa malayo. Iyon na, Celestine, sigaw ni Adam. Sumugod ako sa gitna na nagbabagang bakal. Hindi ko inintindi ang init na dumarapo sa aking balat. Hinablot ko ang USB mula sa leeg ni Matilda. Sa sobrang gulat ni Matilda, hindi siya nakakilos. Hawak ko ng USB. Nakatayo ako sa gitna habang si Adam at Garrett nasa kaliwa ko at si Minerva nasa kanan ko. Ang kanyang baril nakatutok na sa akin ngayon. Ibigay mo sa akin yan, Celestine, sabi ni Minerva. Ang kanyang boses puno ng otoridad. Ako lang ang may alam kung paanong gagamitin yan. Para tuluyan pabagsakin ang the hierarchy. O baka ikaw lang may alam kung paano to gamitin para maging bagong reyna. Sagot ko habang mahigpit na nakakapit sa maliit na itim na kagamitan. Celestine, lumapit ka rito. Tawag ni Adam. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa gitna ng tensyon, isang malakas sa tunog ng mga sirena ang narinig mula sa highway. Ang mga otoridad. Ang tunay na mga otoridad na tinawagan ni Jasper Belen ay parating na. Wala na tayong oras, sigaw ni Minerva. Ibigay mo na yan. Biglang sumabog ang tangke ng helicopter sa aming likuran. Ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa aming lahat. Nawalan ako ng balanse at nahulog sa isang maliit na bangin sa gilid ng crash site. Celestine! Sigaw ni Adam. Habang gumugulong ako pababa, naramdaman ko ang USB na dumula sa aking kamay. Napadpad ako sa isang madilim na bahagi ng gubat, sugatan at hirap huminga. Sa itaas, narinig ko ang palitan ng putok na Adam at Minerva. Pilit akong tumayo, hinahanap ang USB sa gitna ng mga tuyong dahon. Ngunit bago ko tumakita, isang sapatos ang huminto sa harapan ko. Tingala ako, isang lalaki ang nakatayo mula roon. Hindi siya si Adam, hindi siya si Garrett. Sino ka? Tanong ko at ang aking boses nanginginig. Ang lalaki ay yumuko at pinulot ang USB. Tumingin siya sa akin at ang kanyang mga matay pamilyar. Mga matang nakita ko na sa mga lumang portrait ng pamilya Martinez. Ako ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng to, Celestine, sabi ng lalaki. Ako ang lolo mo. Ang lolo na akala niyo'y matagal nang patay. Nanlaki ang aking mga mata. Ang buong mundo ko'y muling gumuho. Ang ulan tila naging yelo sa aking balat. Nakatingala ako sa lalaking nakatayo sa harapan ko. Isang lalaking dapat ay 30 taon na sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mukha puno ng mga peklat at ang kanyang buhok kasing puti ng niebe. Ngunit ang mga mata niya, ang mga matang Martinez na mapanuri at walang takot ay hindi nagbabago. Lolo Vicente? Ang boses ko ay halos pabulong, natatakpan ng dagongdong ng kulog. Celestine, apo ko, sabi ni Vicente Martinez habang pinagpapagan ang USB drive na pinulot niya. Masyado kang naging matapang para sa sarili mong ikabubuti. Sigaw ko at pilit na tumatayo kahit nanginginig ang aking mga tuhod. Akala mo ba si Gloria may kakayahang magmanipula ng tadhana? Ang kamatayan ng pinakamagandang disguise para sa mga taong gustong mamuno mula sa dilim. Tawa ni Vicente. Si Gloria, siya ang naging mukha ng kasamaan para protektahan ako. Pero ngayon, dahil sinira niyong imperyong tinayo ko, kailangan ko nang lumabas. Sa itaas ng bangin huminto ang putukan. Narinig kong sigaw ni Adam Alarcon. Celestine, nasan ka? Huwag kang sisigaw, apo. Babala ni Vicente. Habang itinatago ang USB sa kanyang bulsa. Kung gusto mong mabuhay ang bida mong si Adam, manahimik ka. Ang mga tauhan ko nakapaligid na sa inyo. Biglang lumabas mula sa kadiliman si Garrett Ares, ngunit hindi siya nakatutok sa amin. Lumapit siya kay Vicente at yumukod. Sir, handa ng sasakyan sa ibaba? Ulat ni Garrett. Nanigas ako. Garrett, pati ba naman ikaw? Hindi siya nagtraidor sa inyo, Celestine, paliwanag ni Vicente. Dahil sa simula pa lang sa akin na siya naglilingkod. Siya ang mata ko sa bawat takpang ninyo ni Adam. Siya ang nagdala sa inyo rito para makuha ko ang huling susi. Ang USB na hawak ni Matilda. Bakit, Lolo? Bakit kailangan patayin ng mga magulang ni Adam? Tanong ko, ang luha ay humahalo na sa ulan. Dahil ang ama ni Adam nalaman ng tungkol sa the hierarchy. Seryosong sabi ni Vicente. Gusto niyang ilantad ang katotohanan na ang pamilya Martinez at Alarcon ay isang dugo lang noong unang panahon.
Ang digmaan ng mga pamilya natin ay isang palabas lang para itago ang mas malaking operasyon. Ibig sabihin, Ibig sabihin, ang pag-iibigan ninyo ni Adam, hindi lang trahedya. Ito ay isang banta sa kaayusan ng mundong tinayo ko. Biglang lumabas si Adam mula sa mga talahib, duguan at hingal na hingal. Nalaki ang kanyang mga mata na makita niya si Vicente Martinez. Ikaw? Bulong ni Adam. Tinaas niya ang kanyang baril. Ngunit bago pa siya makakalit, 5 laser point ang tumama sa kanyang dibdib mula sa mga sniper na nakatago sa puno. Ibababa mong baril na yan, Alarcon? Utos ni Vicente. O papanoorin mong huling sandali ng apo ko. Nilabas ni Vicente isang maliit na remote control. Ang mansyon, ang helicopter, at pati ng lugar na kinatatayuan ninyo. Lahat yan may nakatanim na pampasabog. Isang pindot ko lang, Celestine, at matatapos ang kwentong to nang walang bida. Pakawalan mo si Adam, sabi ko. Humarap ako sa aking lolo. Kunin mo na ang USB. Kunin mo na rin ang lahat ng yaman, pero hayaan mo siyang mabuhay. Celestine, wag! Sigaw ni Adam. Deal! Ngiti ni Vicente. Inabutan niya si Garrett na isang signal. Garrett, dalhin mo ang apo ko sa house sa Batangas at ang batang Alarcon na yan itapon ninyo sa dagat. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakabalik. No! Sigaw ko habang hinihila ko ni Garrett papalayo. Nakita ko si Adam na pilit tumalaban, ngunit pinalibutan siya ng mga tauhan ni Vicente. Ang huling nakita ko bago ko sinakay sa isang itim na van ay ang pagbagsak ni Adam sa lupa matapos sampasin ng dulo ng baril. Dinala ko sa isang mansyon sa tabing dagat. Dito kasing ganda ng Villa Amor, ngunit mas mahigpit ang bantay. Pagpasok ko sa kwarto, bumulaga sa akin isang pamilya ng muka, si Matilda Amor. Buhay siya bagaman balot ng benda ang muka. Sabi ko sa'yo, Celestine, tawa ni Matilda habang nakatingin sa dagat. Sa mundong ito, walang nananalo. Meron lang mga taong mas mahusay magtago. Nasaan si Adam? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng puot. Ang huling balita ko, gumite si Matilda. Pinalubog siya sa gitna ng dagat kasama ng mga pangarap ninyo. Napaluhod ako sa sahig. Ang puso ko tila nadurog na sa libo-libong piraso. Ngunit sa gitna ng aking pait, naramdaman ko isang matigas na bagay sa loob ng aking bulsa. Isang maliit na tracking device. Ang device na palihim na inilagay ni Jasper Belen sa akin bago kami maghiwalay sa Tagaytay. Hindi pa tapos ang laban. Kung buhay si Vicente, mas lalong buhay ang galit ko. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato sa ibaba ng mansyon ay tila isang malungkot na uyayi para sa akin. Nakatitig ako sa kawalan habang bawat patak ng ulan sa bintana nagpapaalala sa akin sa huling sulyap ko kay Adam Alarcon. Pinalubog na siya. Celestine, tanggapin mo na? Ulit ni Matilda Amor habang prenteng humihit-hit ng sigarilyo sa dulo ng aking kama. Ang kanyang mukha puno ng benda, isang permanenteng marka ng aming huling pagtutuos. Hindi siya basta-basta mamamatay, Matilda. Seryoso kong sagot. Dinilingon ng babaeng kinamumuhian ko. At kapag nahanap ko siya, sisiguraduhin ko, ikaw ang susunod na lulubog. Isang mapait na tawa lang ang sinagot niya bago lumabas ng silid. Niwan akong muli sa ilalim ng bantay ng 2 armadong lalaki sa labas ng pinto. Dahan-dahan kong kinapang aking bulsa. Nandun pa rin ang maliit na tracking device na ibinigay ni Jasper Belen. Ngunit hindi lang to tracker, isa rin tong compact transmitter. Pinindot ko ang nakatagong button sa gilid nito. 3 maikling panginig ang nararamdaman ko. Morse code, SOS. Nandyan ka ba, Jasper? Bulong ko sa hangin. Biglang umilaw ng mahina ang device. Isang text message ang lumabas sa maliit na screen. Signal received. We are 2 nautical miles away. Hold on, lady. Nabahayin ako ng loob. Kung buhay sila Jasper at Harold Quinto, may pag-asa pa ako. Pero ang tanong na dumurog sa puso ko, nasan si Adam? Bumukas ang pinto. Pumasok si Garrett Aries. Bitbit na isang tray ng pagkain. Ang kanyang mga mata nanatiling malamig, ngunit may kung anong kislap doon na hindi ko maipaliwanag. Kumain ka na, Celestine? Sabi niya habang inilalapag ang tray. Kailangan mo ng lakas para sa paglalakbay niyo bukas patungong Singapore kasama si Vicente Martinez. Bakit mo ginagawa to, Garrett? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Dahil ba sa pera? O dahil takot ka rin sa lolo ko? Tumigil siya sa paglalakad.
Tumingin siya sa CCTV sa itaas ng kwarto bago dahan-dahang lumapit sa akin. May iniabot siyang maliit na piraso ng papel na nakatago sa ilalim ng baso ng tubig. Walang takot ang taong wala nang mawawala. Bulong niya na halos hindi ko marinig. 2:00 na madaling araw, magkakaroon ng maintenance sa kuryente. Huwag kang lilingon. Umalis siya nang di na muling nagsalita. Binuksan ko ang papel. Isang mapa ng mansyon at ang lokasyon ay isang speedboat sa likurang bahagi ng cove. Sa ibaba nito ay may nakasulat na 2 salita na nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Alarcon lives. Saktong 2:00, namatay lahat ng ilaw sa mansyon. Ang punong ilaw ng mga CCTV ay naglaho. Di na ako nag-aksaya ng panahon. Gamit ang isang tinidor na tinago ko mula sa tray, binuksan ko ang lock ng bintana na kanina ko pa kinalikot. Tumalon ako mula sa ikalawang palapag patungo sa bubong ng garahe bago dahan-dahang bumaba sa madilim na hardin. Naririnig ko ang sigawan ng mga guards dahil sa biglang pagkawala ng kuryente. Nasaan siya? Sigaw ni Matilda mula sa balkonahe. Tumakbo ako patungo sa cove. Ang bawat takbang ko sa matatalas na bato ay nagdudulot ng sakit. Ngunit wala tong binatbat sa kagustuhan ko na makita si Adam. Pagdating ko sa dalampasigan, isang itim na speedboat ang naghihintay. Ngunit hindi si Jasper nandoon. Isang lalaking nakatayo sa tabi ng makina, suot na isang basang-basang leather jacket. Ang kanyang balikat may benda at ang kanyang muka puno ng pasa. Ngunit ang kanyang mga matay nagniningas sa galit at pagmamahal. Adam! Napasigaw ako, agad na yumakap sa kanya. Sabi ko sa'yo, hindi ako basta-basta magpapakalunod ng di ka kasama, bulong ni Adam habang mahigpit akong niyayakap bago pa kami makasakay. Isang malakas na searchlight ang tumama sa amin mula sa itaas ng bangin. Nakatayo ron si Vicente Martinez kasama si Garrett at Matilda. Akala niyo ba ganun lang kadali ang tumakas sa akin? Sigaw ni Vicente. Garrett, tapusin mo na sila. Tinaas ni Garrett ang kanyang sniper rifle. Tinuturo niya ito sa amin. Napapikit ako, hinihintay ang putok. Ngunit ang putok ay hindi para sa amin. Ang bala, tumama sa generator sa tabi ni Vicente. Nagdulot na isang malakas na pagsabog na nagpayanig sa buong pampang. Takbo! Sigaw ni Garrett mula sa itaas. Traitor! Sigaw ni Matilda habang binabaril si Garrett. Nakita ko ang pagbagsak ni Garrett mula sa bangin patungo sa dagat. Garrett! Sigaw ni Adam, ngunit wala na kaming oras. Pinarurot ni Adam ang speedboat papalayo sa mansyon habang ang mga bala ni na Matilda humahabol sa amin sa tubig. Saan tayo pupunta, Adam? Tanong ko habang pilit pinapatigil ang pag-iyak. Sakay sa isang lugar na hindi nila po pwedeng hawakan, sabi ni Adam habang tinuturong isang dambuhalang barko sa gitna ng dagat na may watawat ng international authorities. Oras na para iharap mong lolo mo sa totoong hustisya. Ang ugong ng makina ng speedboat ay tila isang mabilis sa tibok ng puso sa gitna ng malawak at madilim na asul na karagatan. Sa malayo, aninag pa rin ang nagdiliyab na bahagi ng mansyon sa Batangas. Isang huling alaala ng impyernong tinakasan namin. Napaupo ako sa tabi ni Adam Alarcon. Ang aking mga kamay nanginginig pa rin habang hinahawakan ang kanyang basang-basang jacket. Ang amoy alat at dugo ay nanunuot sa bawat hininga ko. Adam, paano? Tanong ko na ang boses ko ay halos mapatid. Nakita ko kung paano kanilang tinapon. Nakita ko ang layo ng pampang. Salamat kay Garrett Eres, bulong ni Adam habang brenteng minamaneho ang speedboat patungo sa kislap ng mga ilaw ng international vessel sa Abot Tanaw. Hindi niya ako tinapon para malunod. Bago niya ako ihulog, binigyan niya ako ng maliit na oxygen tank na nakatago sa ilalim ng suot ko. Hinintay ko lang na lumayo ang mga tauhan ni Vicente bago ko lumutang. Si Garrett? Napalingon ako sa madilim na dagat. Binaril siya ni Matilda. Nakita ko siyang nahulog. Huminga na malalim si Adam. Ang kanyang mga panga ay naggangalit. Garrett is a survivor, Celestine. Ginawa niyang lahat para mabigyan tayo ng pagkakataon to. Huwag nating sayangin. Sa gitna ng dagat, dahan-dahan kaming lumapit sa dambuhalang barko. Doon, nakatayo sa deck sina Jasper Belen at Harold Quinto, kasama ng ilang mga armadong tauhan, suot ang uniforme ng Interpol. Boss, lady! Sigaw ni Jasper. Ang mukha niya ay puno ng relief. Akala namin tuluyan na kayong naging pagkain ng pating.
Inalalayan kaming umakyat sa barko. Agad kaming binalot ng mga kumot at binigyan ng mainit na kape. Ngunit bago pa man kami makapagpahinga, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa bridge ng barko. Hindi niyo ba ako babatiin? Mula sa dilim lumabas si Minerva Cielo II. Hawak niya ang satellite phone at isang laptop na konektado sa cloud server ni Jasper. Akala ko ba magkaaway tayo sa Tagaytay? Tanong ko, habang mahigpit ang hawak ko sa kumot. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan, Celestine, sabi ni Minerva. Si Vicente Martinez hindi lang kaaway ng pamilya ninyo. Siya ay banta sa seguridad ng rehiyon. Ang Interpol ay matagal nang naghahanap ng ebidensya laban sa The Hierarchy at kayo lang ni Adam ang may hawak ng huling piraso. Nasa ng USB? Tanong ni Harold habang tinitingnan ng monitor. Nasa kanya pa rin, sabi ni Adam. Tinuro ang direksyon ng mansyon. Nakuha to ni Vicente nung nahulog si Celestine sa bangin. Mali kayo. Isang malamig na boses ang sumabat mula sa speaker ng laptop ni Jasper. Biglang nag-flash ang screen at lumabas sa mukha ni Vicente Martinez. Nakaupo siya sa isang opisina na mukhang nasa loob na isang gumagalaw na sasakyan o marahil ay sa isang pribadong eroplano. Akala niyo ba panalo na kayo dahil nakasakay kayo sa barkong yan? Tawa ni Vicente. Ang USB na nakuha ko, alam niyo ba kung anong laman ito? Hindi lang to listahan ng mga accounts. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ko sa screen. Ito ay isang dead man switch. Paliwanag ni Vicente habang pinapakita ang USB. Kapag hindi ako nag-login sa main server ng The Hierarchy sa loob ng susunod na 6 na oras, lahat ng ebidensya ng korupsyon kasama ng pagkasangkot ng mga magulang ninyo, Celestine at Adam, ay lalabas sa publiko. Sisirain ko ang pangalan ng mga Alarcon at Martinez ng tuluyan. Mamamatay tao ka na. Pati ba naman mga alaala ng mga magulang namin, dudungisan mo pa? Giit ni Adam. Ang kanyang kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Business is business, Adam. Ngiti ni Vicente. Gusto niyo ang USB? Sundan niyo ako sa Singapore. Doon magaganap ang huling pirmahan. At Celestine, huwag kang magkakamaling magdala ng mga polis. Kapag nakita kong anino ng Interpol, pasasabugin ko bawat bank account na konektado sa pangalan mo. Magiging pulubi ang buong angkan mo. Namatay ang screen. Ang katahimikan sa barko ay tila mas nakakatakot kaysa bagyo sa labas. Pupunta tayo, sabi ko. Tumayo ako at tinapon ng kumot. Hindi ako papayag na ang huling hininga ng lolo ko ay isang banta sa ating kinabukasan. Celestine, mapanganib. Pigil ni Adam. Adam palaban ako, di ba? Sabi ko, hinawakan ng kanyang pisngi. Sabi mo nung nasa altar tayo, gusto mo akong makasama sa bawat laban. Ito na yun, ang huling kasalan. Tumingin si Adam sa akin at sa gitna ng panganib, nakita ko ang muling pag-alab ng pag-ibig sa kanyang mga mata. Kung ganoon, maghanda na tayo. Harold, Jasper, ihanda ang chopper. Lilipad tayo patungong Singapore sa lalong madaling araw. Hinalikan ako ni Adam sa gitna ng malamig na hangin ng dagat. Isang halik na may lasa ng alat at pangako. Sa aming likuran ng araw ay dahan-dahang sumisikat, tila nagbabanta na isang madugong bukas. Hinding-hindi tayo magiging talo, Celestine, bulong niya. Ang Marina Bay Sands ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng gabi. Ngunit para sa amin ni Adam Alarcon, ang bawat luxury suite at mamahaling pasilo nito ay tila isang magarang bitag. Suot ko ang isang itim na silk dress, isang disguise na nagpapakita na ako pa rin ang prinsesa ng mga Martinez, habang si Adam nakasuot ng tuxedo, ang kanyang baril nakatago sa ilalim ng kilikili. Hinga ng malalim, Celestine, bulong ni Adam habang naglalakad kami sa lobby. Hawak niya ang bewang ko, ramdam ko ang init ng kanyang palad na nagbibigay sa akin ng lakas. Jasper, nasaan ang signal? Tanong ni Adam. Sa kanyang invisible earpiece. Boss, ang signal ng USB nasa 57th floor sa Sand Sky Park, pero ingat kayo. Ang buong floor nirenta na ni Vicente Martinez. Sagot ni Jasper Belen mula sa isang tech van sa labas. Pagdating namin sa Sky Park, ang hangin malamig at malakas. Doon, sa gitna ng infinity pool na walang tao, nakaupo si Vicente. Kasama niya si Matilda Amor na ngayon suot na isang mamahaling gown na tila nagtatago ng mga galos ng nakaraan. Eksakto sa oras, ngiti ni Vicente habang pinaglalaroan ng USB drive sa kanyang daliri. Celestine, Adam,
Batiin niyo ang mga bagong partners ng The Hierarchy. Mula sa dilim ng bar area, lumabas sa ilang mga dayuhang negosyante na mga tunay na utak sa likod ng Global Syndicate. Ibigay mo na ang USB, Lolo, matigas kong sabi. Tapusin na natin ang komedyang ito. Hindi ganoon kadali, apo, tawa ni Vicente. Bago mo makuha to, kailangan ni Adam na pumirma sa isang confession. Isang dokumento na magsasabi na siya ang pumatay sa mga lolo mo at kay Brian Dizon. Sa ganitong paraan, malinis ang pangalan ng mga Martinez at ang mga larko na magiging kriminal sa kasaysayan? Hindi ko gagawin yan, sigaw ni Adam. Ang kanyang kamay ay dahan-dahan na gumagalaw patungo sa kanyang baril. Huwag kang mabilis, Adam, babala ni Matilda. Tinaas niya ang isang remote detonator. May mga pampasabog sa ilalim ng bawat table dito. Isang maling galaw at magiging bahagi kayo ng skyline ng Singapore. Sa gitna ng tensyon, isang lalaking naka-uniforme ng hotel security ang naglalakad ng dahan-dahan. Tinanggal niya ang kanyang cap. Garrett Ares? Gulat kong sigaw. Buhay siya. May benda sa kanyang leeg at braso, ngunit ang kanyang mga mata mas matalim pa kaysa dati. Sabi ko sa inyo, mahirap mamatay ang masamang damo, ngiti ni Garrett. At Don Vicente, bago niyo pa putulin ang koneksyon. At pindutin ang detonator. Baka gusto niyong tignan ang inyong cellphone. Nanginginig na kinuha ni Vicente ang kanyang phone. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita ang live feed ng kanyang private bank account sa Switzerland. Lahat ay dahan-dahang nababawasan hanggang sa maging zero. Anong ginawa mo? Sigaw ni Vicente. Hindi ako, kundi si Jasper, sabi ni Garrett habang itinutok niya ang kanyang baril sa mga dayuhang negosyante. At ang USB na hawak mo, isang peking kopya na lang yan. Ang original ay nasa kamay na ng Interpol sa baba. Sa sobrang galit, kinalabit ni Matilda ang detonator, ngunit walang nangyari. Na-defused na ni Harold Quinto ang mga bomba. 5 minuto nang nakakalipas, dagdag ni Garrett. Nagkagulo ang mga tauhan ni Vicente. Nagsimula ang putukan sa gitna ng magarang Sky Park. Hinila ko ni Adam sa likod na isang bar counter habang siya'y gumaganti ng putok. Garrett, kunin mo sa Celestine, sigaw ni Adam. Hindi ako aalis nang wala ka, giit ko. Nakita ko si Vicente na pilit tumatakbo patungo sa dulo ng pool. Bitbit ang kanyang bag ng mga dokumento. Sumunod si Matilda, ngunit bago siya makalayo, isang balang tumama sa kanyang binti. Hinabol namin ni Adam si Vicente hanggang sa dulo ng Sky Park kung saan tanaw ang buong Singapore. Wala na siyang matatakbuhan. Ang mga chopper na Interpol nagsimula ng lumipad sa paligid ng hotel. Tapos na, Lolo, sabi ko. Ang aking baril nakatutok sa kanya. Wala ka ng pera, wala ka ng tauhan at wala ka ng dignidad. Tumingin si Vicente sa akin pagkatapos ay sa dagat sa ibaba. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Matalino ka nga, Celestine, pero tandaan mo, ang dugo ng isang Martinez ay hindi sumusuko. Bago pa kami makagalaw, tumalon si Vicente mula sa 57th floor. No! Sigaw ko. Pilit siyang inaabot ngunit huli ng lahat. Nakita ko ang kanyang pagbagsak sa kadiliman ng lungsod. Napasandal ako sa dibdib ni Adam, nanginginig sa takot at pait. Namatay ang huling haliga ng aking pamilya sa harap ng aking mga mata. Ayos lang yan, Celestine, bulong ni Adam. Tapos na ang lahat, malaya na tayo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Garrett ang isang bagay sa sahig na naiwan ni Vicente. Isang maliit na itim na envelope na may pangalan ko. Para kay Celestine, ang katotohanan tungkol sa iyong ina. Ang ingay ng mga chopper na Interpol at ng mga sirena sa paligid ng Marina Bay Sands ay tila naging malayong bulong na lang. Nakatayo ako sa gilid ng infinity pool habang ang hangin ng Singapore humahampas sa aking mukha. Hawak ko ang itim na envelope na iniwan ni Vicente Martinez bago siya tumalon sa kawalan. Huwag mo munang basahin yan kung di mo pa kaya, Celestine, bulong ni Adam Alarcon. Nilapitan niya ako at binalot ng kanyang tuxedo jacket ang aking nanginginig na balikat. Kailangan ko tong malaman, Adam, sagot ko. Ang boses ko ay halos mapatid na. Lahat ng nangyari sa atin, lahat ng dugo at luha, baka nandito yung sagot kung bakit. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Sa loob may isang lumang larawan at isang sulat na may petsang 30 taon nang nakalilipas.
Ang larawan nagpapakita ng dalawang babaeng magkayakap at masayang tumatawa sa isang hardin. Ang isa ay ang aking ina, si Isabella Martinez, at ang isa naman ay ang babaeng kamukhang kamukha ni Adam. Ang nanay ko, bulong ni Adam. Lumapit siya para tingnan ang larawan. Bakit sila magkasama? Binasa ko ang sulat ni Vicente. Celestine, apo ko. Ang galit ni Gloria at Minerva sa mga Alarcon ay hindi lang dahil sa pera. Ito'y dahil sa isang lihim na pilit nilang ibinaon. Ang iyong ina at ang ina ni Adam ay hindi lang magkaibigan. Sila'y magkapatid sa ama. Si Don Alarcon at ako'y nagkaroon ng ugnayan sa iisang babae noong aming kabataan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang sulat ay nagpatuloy. Ibig sabihin, kayo ni Adam ay hindi lang pinag-ugnay ng tadhana. Kayo ay magkadugo. Ang merger na binuo namin ay para itago ang katotohanan. Ang yaman ng dalawang pamilya dapat paghatian ng isang linya ng dugo. Pinatay ko ang mga Alarcon hindi dahil sa negosyo, kundi dahil ayokong malaman ng mundo na ang Martinez ay nagmula sa isang bastard line ng mga Alarcon. Nabitawan ko ang sulat. Ang bawat salita ay tila kutsilyong sumasaksak sa aking puso. Tumingin ako kay Adam. Nakatitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata pulo ng pait at kalituhan. Magkadugo tayo? Tanong ni Adam. Ang kanyang boses nanginginig sa galit. Ibig sabihin ang lahat ng to, ang pagtakas natin, ang pag-ibig natin, ay isang kasalanan sa mata ng lolo mo? Hindi ko alam, Adam. Hindi ko alam. Napasigaw ako. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Bakit kailangan maging ganito? Bakit kailangan ng pag-ibig natin ang magbayad para sa mga kasalanan nila? Lumapit si Garrett Aries. Seryoso ang kanyang mukha habang tinitingnan ng sulat. Kaya pala gano'n na lang kadesperado si Vicente na ipakasal ka kay Brian Dizon Celestine? Gusto niyang putulin ang linya ninyo ni Adam para di niyo makuha ang buong kontrol sa the hierarchy. Sa gitna ng aming pagdadalamhati, lumapit si Minerva Shelo. Tapos na ang oras niyo rito. Kailangan na natin umalis bago kayo arestuhin ng local police para sa investigasyon. Ibibigay ko sa inyong pagkakataong tumakas, pero kailangan niyong maghiwalay. Hindi, sigaw ni Adam. Hindi ko siya iiwan. Adam, makinig ka. Seryosong sabi ni Minerva. Ang balitang to'y lalabas at lalabas. Kapag nalaman ng media ang tungkol sa ugnayan ninyo, duduwi sa nilang bawat sakripisyong ginawa ninyo. Ang tanging paraan para mabuhay kayo ng tahimik ay maglaho sa magkaibang panig ng mundo. Tumingin ako kay Adam. Sa ilalim ng mga ilaw ng Singapore, nakita ko ang lalaking pinaglalaban ko mula sa altar hanggang sa kalsada. Ang lalaking amoy gasolina at puno ng sugat, ngunit ang tanging nagpadama sa akin ng tunay na kalayaan. Kailangan natin gawin to, Adam. Bulong ko habang hinahawakan ng kanyang mga kamay. Para sa kaligtasan ng bawat isa, para matigil ng sumpa ng mga Martinez at Alarcon. Dinala kami ni Garrett sa isang pribadong hangar sa Changi Airport. Dalawang maliliit na jet ang naghihintay. Ang isa patungong Europe at ang isa naman patungong South America. Dito na ba talaga magtatapos? Tanong ni Adam habang mahigpit niyang niyayakap ang aking bewang sa huling pagkakataon. Hindi to katapusan, Adam, sabi ko. Pilit nang umingiti kahit nadudurog ang puso ko. Ito ay isang bagong simula. Sa ibang lugar, sa ibang pangalan, baka doon, maaari nating itamang lahat. Hinalikan ako ni Adam, isang halik na mas masakit kaysa anumang bala. Hahanapin kita, Celestine. Kahit magpalit ka pa ng mukha at pangalan, ang puso kong makakakilala sa iyo. Sumakay kami sa magkaibang jet. Habang lumilipad ang aming mga eroplano sa magkabilang direksyon, tinignan ko ang huling sulyap ng Singapore mula sa bintana. Ang itim na envelope iniwan ko sa sahig ng hangar. Isang paalala na ang nakaraan, wala nang kapangyarihan sa amin. Ngunit bago ko makapikit para matulog, may naramdaman akong maliit na bagay sa loob ng bulsa ng aking dress. Isang keycard na may nakasulat na The Vault Zurich, under the name Isabella. The real story isn't over yet. 5 taon nga ang lumipas, ang malamig na hangin ng Switzerland humahalik sa aking mga pisngi habang naglalakad ako sa Ban of Strass. Hindi na ako sa Celestine Martinez, ang prinsesa na tumakas sa altar. Ngayon ako na si Elena Vergara, isang simpleng art restorer na naninirahan sa isang maliit na apartment na malapit lang sa lawa. Ngunit sa loob ng 5 taon, ang keycard na iniwan ni Garrett sa aking bulsa na natiling nakatago sa ilalim ng aking unan.
Ngayon ang araw na itinakda ko para tapusin ang lahat. Pagpasok ko sa pribadong vault ng National Bank of Zurich. Ang katahimikan nakakabingi. Pinasok ko ang card at inilapat ang aking palad sa scanner. Access granted. Welcome, Isabella. Bumuka sa isang maliit na drawer. Sa loob, walang ginto, walang pera. Tanging isang medical report at isang liham mula sa aking ina. Si Isabella Martinez. Binasa ko ang report ng may nanginginig na mga kamay. Ang DNA test na sinagawa 30 taon nang nakalilipas ay nagpapatunay ng isang bagay na tinago ni Vicente. Ang ugnayan ni Isabella at ng ina ni Adam ay hindi magkapatid sa ama. Sila ay pinagpalit lamang ng mga nurse sa ospital noong sila ay sinilang. Si Isabella isang Alarcon at ang ina ni Adam ay isang Martinez. Ang galit ni Vicente ay dahil nalaman niya na ang tunay niyang anak pinalaki ng kanyang kaaway. Nalumo ko sa nabasa. Ibig sabihin hindi kami magkadugo ni Adam? Ang kasinungalingan ni Vicente sa Singapore ay ang kanyang huling pagtatangka na sirain ng aming pag-iibigan kahit wala na siya. Napakawalang hiya mo, Lolo. Bulong ko. Habang ang mga luha ng saya at pait humahalo sa aking mukha. Lumabas ako ng bangko, bit-bit ang katotohanan na 5 taon kong kinulong sa aking dibdib. Naglakad ako papunta sa Lake Zurich kung saan ang mga swan ay prenteng lumalangoy sa asul na tubig. Umupo ako sa isang bench, pinanood ang paglubog ng araw. Sa gitna ng karamihan may isang pamilyar na anino ang huminto sa harapan ko. Isang lalaking nakakoat, may mga pilat sa mukha na di na mabubura pa ng panahon. At ang matang singlalim ng dagat. Sabi ko sa iyo, hahanapin kita. Ang boses niya ay gumaralgal, puno ng pangungulila. Adam. Tumayo ako, di makapaniwala. Paano mo ako nahanap? Ngumiti siya. Ang pamilyar ng ngiting nakaligtas sa akin sa bawat kabanata ng buhay ko. Si Jasper at Harold hindi tumigil. At si Garrett nagpadala siya ng mensahe bago siya tuluyang maglaho sa anino. Sabi niya, may isang Isabella na naghihintay sa Zurich. Pinakita ko sa kanya ang medical report. Binasa niya ito at sa bawat salita, nakita ko ang pagluwag ng kanyang mga balikat. Ang bigat na dinala namin ng 5 taon, tila naglaho ng parang usok. Hindi tayo magkadugo, Adam. Sabi ko habang hinahawakan ng kanyang mga kamay. Malaya na tayo. Totoong malaya na tayo. Hinila ko ni Adam at mahigpit na niyakap sa gitna ng naglalakad ng mga tao. Sa pagkakataong to walang humahabol sa amin. Walang sniper, walang bomba, at walang lola na nagmamanipula ng aming tadhana. Gusto mo bang ituloy ang kasal na naudlot sa tanay? Bulong ni Adam sa aming tenga. Ayoko na ng marangyang kasal, Adam. Tawa ko habang pinapahid ang aking duha. Gusto ko na isang buhay kasama ka, kahit sang dulo pa tayo ng mundo mapadpad. Inalikan niya ako, isang halik na walang halong takot, kundi puno ng pag-asa. Sa malayo, ang kampana ng simbahan sa Zurich ay tumunog. Tila nagbabasbas sa aming bagong simula. Ang kwento ni Celestine Martinez at Adam Alarcon nagsimula sa isang madugong pagtaka sa altar, ngunit natapos sa isang tahimik na pangako sa tabing lawa. Ang mga Martinez at Alarcon ay wala na, ngunit ang pag-ibig na binuo sa gitna ng apoy ay mananatiling buhay habang buhay. At doon nagtatapos ang madamdamin at puno ng aksyong paglalakbay ni na Celestine at Adam. Mula sa magulong altar ng Tanay hanggang sa matahimik na dalampasigan ng Italy, napatunayan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa tamang panahon. Ito ay tungkol sa tapang na piliin ng isa't isa sa gitna ng digmaan. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito ng The Runaway Heiress, Escaping the Altar. Isang paalala na sa likod ng bawat lihim at pait ng nakaraan, palaging may pag-asang naghihintay basta't marunong tayong lumaban para sa ating sariling kaligayahan. Ang aral na maiiwan sa atin ni na Celestine at Adam. Hindi natin kasalanan ang mga pagkakamali ng ating mga ninuno at hindi tayo kailangan maging bilanggo ng ating pinagmulan. Tayong may hawak ng panulat para sa susunod na kabanata ng ating buhay. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong to, huwag kalimutang i-share to sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe para sa susunod nating mga serye. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentuhan.
Ako ang inyong storyteller, laging nagpapaalala, ang bawat buhay ay may kwento, at ang bawat kwento ay may bago tayong matututunan. Paalam!